What do you think you are doing? Sigaw ng lalaki nagmamaneho ng sasakyan. Mabuti na lang at nakapagpreno ito. Matapos ay agad na lumabas ang sasakyan upang sitahin ang dalaga. Nakaupo pa rin doon si Jinky sa may kalsada. Unti-unting nagmulat nang marinig ang sigaw ng isang lalaki hanggang sa natulala na lang ito sa nguso ng sasakyang akala niya'y kikitil sa kanyang buhay. Buhay pa ako. Oo miss, buhay ka pa. Pasalamat ka at nakapagpreno ako kaagad. Dahil kung hindi, sa emergency o sa morgue ang magiging hantungan mo. Napahawak ang lalaki sa kanyang noo. Ang isang kamay naman ay nakapamulsa. Naglakad ito paroot parito dahil sa nerbiyos na nararamdaman. Hindi pa rin nagalaw si Jinky. Naligas ito ng tuluyan na siyang kinairita ng lalaki. Ano miss? Sa gitna ka pa talaga ng kalsada magre-relapse? Sita ng lalaki. Wait lang pwede? Palit kaya tayo. Ikaw ang muntik ng mamatay. Kung hindi ka ba matulala muna? Naiinis na sabi ni Jinky. Tumayo ito at pinagpag ang kanyang pinte at damit. Tinitigan lang ito ng lalaki at hinihintay na umalis sa kanyang harapan. Wow ha? Wala man lang bang, okay ka lang miss? Anong tingin mo sa akin? Si Iron Man? Kasing tigas ang bakal? Singhal ni Jinky. Ngisi ng lalaki at pumasok na ito sa kanyang sasakyan sabay busina ng malakas. Nagulat si Jinky. Oo na, eto na. Tatabi na po. Tumabi naman si Jinky at natuon ng inis sa lalaking muntik nang sumagasa sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hawak ang walis tingting sa kanang kamay at daspa naman sa kaliwa, ay handa nang harapin ni Jinky ang isang bagong umaga. Marahan niyang winawalis ang kahabaan ng kalsada. Sa may sidewalk ng kanilang lugar, pakaliwa at pakanan, iniipon ng mga tuyong dahon at dinadakot ito kasamang alikabok at lupa gawa ng mga dumaraan na sasakyan at mga naglalakad. Habang siya ay nagwawalis, ramdam ni Jinky ang kapayapaan ng paligid. Ang malamig na simoy ng hangin at ang tahimik na paligid. Hanggang sa isang grupo ng mga estudyante ang kanyang nauliligang paparating. Napalingon ito hanggang sa tuluyan na siyang napahinto habang hawak pa rin ang walis at daspan. Tatlo sila, nakahilerang naglalakad at may titig isang hawak na milk tea sa kamay. Mga kolehiyalang mapusturang lumakad at may kolorete ang mga muka. Kilala ni Jinky ang tatlo dahil naging kaklase niya ang mga ito noong elementarya. Papasok ba talaga kayo? Maating sabi ng isa. Nakakatamad pumasok. Ang sabihin mo, nakakatamad mag-aral. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pa nating mag-aral. For sure naman, boss naman tayo kaagad dahil sa mga negosyo ng parents natin. Wala naman tayong gagawin kung hindi mag-utos na mag-utos lang. Kailangan pa ba ng degree sa pag-uutos? Pagmamalaki ng isa. Well, you're right. Kaya nga ako, hindi ako papasok ngayong araw. Nakuha ko na rin kasi yung allowance ko for the whole week. Kaya it's time to get some shopping. Pagmamalaki ng isa. OMG, tama ka. Wika pa nang nagsalitang isa. Let's go shopping. I want new shoes and clothes. Rinig na rinig ni Jinky ang usapan ng tatlo. At nang palapit na ito sa kanyang kinatatayuan, ay gumilid ito. Ngunit hindi niya alam kung bulag ba ang mga ito o sadyang hindi lang siya nakita. Dahil nabunggo siya ng isa sa mga kolehiyala, sabay tapon ng basyo ng milk tea. Ngunit imbes na lupa ang sumapo ng basyo, ay siya ang natapunan ng laman nito. Nabasa ang kanyang damit at ramdam niya ang lagkit. Nanlaki ang mga mata ni Jinky at dali-daling pinagpag ang damit. Ngunit imbes na mag-sorry ang babae ay nilagpasan lang nila si Jinky at patuloy pa rin sila sa kanilang kwentuhan. Papalagpasin niya na dapat ang ginawa sa kanya. Sino ba naman siya para malita sa tulad nila?
Ngunit lumalim ang kanyang hininga nang makita niyang bitawan ng dalawa pa nitong kasama ang hawak nilang milk tea sa sidewalk. Gayong may basurahan naman silang madadaanan. Nasagad na ang dalaga at hindi niya na ito mapapalagpas pa. Mga miss, tawag niya Jinky sa tatlo. May tamang basurahan po tayo rito. Ito po. Humangos itong naglakad lumapit sa basurahan. Hindi niyo po ba nakita? Sabay turo sa basurahan. Nasa harap na ng tatlo si Jinky at tinaasan siya ng kilay ng isa sa mga ito. And so, namilog ang mga mata ni Jinky. Pwede po bang pakitapon ng basura niyo sa tamang basurahan? Utos na to sa tatlo habang nakapamewang. Oh, bakit kami gagawa niyan? Hindi ba't street sweeper ka? Ay, baka hindi ka nakakaintindi ng English. I mean, isa kang basurera, hindi ba? Tagawalis. Trabaho mong maglinis. So bakit hindi ikaw ang gumawa ng sinasabi mo? Mayabang na sagot ng isa. She's right. Palibhasa, naiinggit ka lang sa amin dahil hindi mo kayang bumili ng milk tea. I saw you earlier. Your mouth was drooling dahil nga miss sa milk tea namin. Gatong pa ng isa. Hindi alam ni Jinky kung anong dapat niyang gawin. Kung dapat ba niyang pagpasensyahan ng mga ito o patulan. Huminga ito ng malalim bago sumagot sa pangmamaliit nila. Oo, tama kayo. Isa nga akong hamak na street sweeper. At ano namang masama sa pagiging street sweeper? At least ako napapalinis kong kapaligiran at yung dinadaanan ninyo. May silbi ako sa mundo. Kayo, ang dudumi ng ugali nyo katulad ng mga mukha nyo. Gusto nyo pati ang mukha nyo i-sweep ko para naman luminis yung mukha nyong sobrang kapal ng makeup at ng ugali nyong mas mabaho pa sa tain ng kalabaw. Napangisi sila. Nagulat sa sinabi ni Jinky. Halatang napikon nito sa mga sinabi ni Jinky. Hoy, Jinky! Ang lakas naman ng loob mong sabihin kami ng ganyan. High school lang naman ang natapos mo ah. Dapat na sa'yo na maging street sweeper kasi hanggang dyan ka na lang. Habang buhay. Hindi ka naaangat sa buhay at habang buhay kang street sweeper. Pang-aalipusta ng isa sa namumulan na sa galit. Yun no, napikon na siya. Pikon. Asar pa ni Jinky na bumelat pa sa tatlo. Oo nga, high school lang natapos ko. Pero may mas moral ako kaysa sa inyo. Kasi ako, alam ko kung saan ang tamang tapunan. Kahit pre-elementary, alam yun. Kayo? Tumalikod na si Jinky upang pulutin ang basyon ng milk tea nang biglang may humablot ng kanyang buhok mula sa likuran. Aray ko, mga pangit, anong ginagawa niyo? Sigaw ni Jinky. Pinagtulungan ng tatlo si Jinky. Ngunit mas malakas pa rin si Jinky dahil batak ang kanyang katawan sa trabaho. Kahit anong hila nilang tatlo sa buhok ni Jinky, ay mas masakit pa rin ang kalmot at hablot ni Jinky sa kanilang balat at buhok. Mga pangit! Kaya lang naman kayo nagmumukhang tao dahil sa makapal ninyong make-up. Sigaw ni Jinky habang nakikipagsabunutan. Subalit tatlo laban sa isang labanan ay nagawa ng tatlong itulak si Jinky sa may kalsada gamit ang buo nilang lakas. Nasubsob si Jinky sa sementadong kalsada at napapikit na lang dahil sa nakitang paparating na sasakyan. Sabay sabi ng, "Mamamatay na ba ako?" Nakapikit nito ang sabi. "What do you think you are doing?" Sigaw ng lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Mabuti na lang at nakapagpreno ito. Matapos ay agad na lumabas ang sasakyan upang sitahin ang dalaga. Nakaupo na rin noon si Jinky sa may kalsada. Unti-unti nagmulat nang marinig ang sigaw ng isang lalaki. Hanggang sa natulala na lang ito sa nguso ng sasakyang akala niya ay kikitil sa kanyang buhay. Buhay pa ako? Oo miss, buhay ka pa. Pasalamat ka't nakapagpreno ako kaagad. Dahil kung hindi, sa emergency o sa morgue magiging hantungan mo. Napahawak ang lalaki sa kanyang noo. Ang isang kamay naman ay nakapamulsa. Naglakad ito paroot parito dahil sa nerbiyos na nararamdaman. Hindi pa rin nagalaw si Jinky. Nanigas na ito ng tuluyan. Na siyang kinairita ng lalaki. Ano miss? Sa gitna ka pa talaga ng kalsada mag-relapse?
Sita ng lalaki. Wait lang, pwede. Palit kaya tayo. Ikaw kaya tong muntik nang mamatay. Kung hindi ka matulala muna. Naiinis sa sabi ni Jinky. Tumayo na ito at pinagpag ang kanyang binte at damit. Tinitigan lang ito ng lalaki at hinihintay na umalis sa kanyang harapan. Wow wala man lang bang okay ka lang, miss? Anong tingin mo sa akin, Iron Man? Kasing tigas ng bakal. Singhal ni Jinky. Ngisi ng lalaki at pumasok na ito sa kanyang sasakyan, sabay busina ng malakas. Nagulat si Jinky. Oo na, eto na, tatabi na. Tumabi naman si Jinky at natuon ang inis sa lalaking muntik na sumagasa sa kanya. Oh, Jinky, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Jess, ang kaibigan ni Jinky na pre-elementary teacher. Nasa daycare center na si Jinky. Sa classroom ni Teacher Jess, kalapit ng barangay hall. Wala po, ma'am. Turan ni Jinky, nakita mo ang nanlilimahid sa pawis at dumi. Dagdagan pa ng magulong buhok at malagkit na pakiramdam gawa ng milk tea sa kanyang damit at kamay. Anong wala lang? Para kang bruha sa buhok mo at puro kalmot ka. Nakipag-away ka ba? Isang nakakalokong ngiti ang isinagot ni Jinky na siyang ikinagulat ng guro. Napailing si Jess. Hay nako Jinky, ikwento mo sa akin mamaya ang nangyari ha? Sige na, magpalit ka ng damit at mag-ayos na ng sarili. Maya-maya dito ng mga estudyante natin. Utos pa ng guro. Bukod sa pagiging street sweeper, isa ring assistant teacher si Jinky. Ito kasi ang kanyang pangarap, ang magturo sa mga bata, ang maging pre-elementary teacher. Pagpatak ng alas 10 ng umaga ay isa-isa nang dumating ang mga estudyante. Nakasuot sila ng pulang uniforme at may sakpat na bag na mas malaki pa sa kanila. May mga umiiyak sa umpisa, may ilan namang tulala dahil inaantok pa. May iba namang bibong-bibo na at ang iba naman ay nakaupo lamang sa kanilang silya at nahihiya. Lahat ng klase ng ugali ng bata ay makikita sa classroom na yon at kayang-kaya silang sabayan ni Jinky. Nang dahil sa talentong ito ni Jinky, ay kinuha siya ni Jess bilang kanyang assistant teacher. Ito rin ang kanyang paraan upang kahit papaano ay matupad ng dalaga ang kanyang pangarap. Natapos na ang kanilang klase, kumanta na ang mga bata at nagpaalam sa dalawa. Habang nakapila ang mga bata at papunta sa waiting area, ay napansin ni Jess ang pagbuntong hininga ng dalaga. Nakarating na sila sa waiting area. Magkatabi ang dalawa, tsaka lakas loob na nagtanong si Jess sa dalaga. Ayos ka lang? Tanong ng guro. Opo naman, teacher. Wika ng dalaga at gumiti. Jinky, kilala kita. Maloko kang bata, pero hindi mo kayang itago yung lungkot dyan sa mata mo. Masungit na sabi ng guro. Sabihin mo nga ano nangyari. Napabuntong hiningang muli si Jinky bago sagutin ng guro. Ikinuwento nito ang nangyari. Mula sa pagbangga sa kanya ng dati niyang kaklase hanggang sa masasakit na salitang kanilang binitawan sa dalaga. Pati na rin sa sabunutan at ang sasakyang muntik ng sumagasa sa kanya. Sa lahat ng mga nangyari, ang matalim na salitang binitiwan ng kanyang dating kaklase ang sumampal kay Jinky sa katotohanan. Mga salitang hindi na siya aangat sa buhay, magiging basurera na lang siya habang buhay. Marangal man itong trabaho, ngunit nasasaktan pa rin si Jinky. Nilalamon ng inggit dahil mapalad sila. Samantalang siya'y pinagkaitan ng pagkakataong makapag-aral. Hindi ko po alam kung dapat ko bang damdamin ang mga sinabi nila kanina o mas mabuti pang baliwalain ko na lang. Kasi totoo naman na po ang mga yun eh. Street sweeper naman talaga ako. At baka nga totoo ang sinabi nilang hanggang dito na lang talaga ako. Naramdaman ni Jess ang bigat sa damdamin ni Jinky. Oo, matapang ito, ngunit sa kabila ng pagka-Amazona ng dalaga ay may malambot itong puso. Balat sibuyas na mga mata, pusong mamon na madaling masaktan. Jinky, ano namang masama sa pagiging street sweeper? At saka nakatungtong ka naman ng college. Natapos mo yung unang taon sa education, hindi ba? May mga bagay lang na sadyang inuna ka kesa sa sarili mo kaya ka huminto.
Pero hindi ibig sabihin na hanggang dito ka na lang. Pagpapalakas ng loob ni Jess. Ay, totoo naman kasi sinabi nila Teacher Jess. Naiinggit ako. Pero hindi dahil sa milk tea. O hindi dahil nakakapag-aral sila. Nakakakain sila 3 beses isang araw. Minsan nga higit pa. Hindi nila kailangang magtrabaho para may maipangtawid sa araw-araw. Pumapasok sila na may baon at pera. Kaya nilang lusayin ang pera nang iniisip lang ngayong gusto nila. Swerte nila. Tapos sinasayang lang nila. Ayaw ko ng ganitong pakaramdam, teacher. Pilit nang umiti si Jinky sa guro. Ang nagbabadyang mga luha rin sa kanyang mga mata ay agad niyang pinunasan. Nahabag naman si Jess, ngunit kilala niya si Jinky. Ayaw na tang siya ay kaawaan. Bago pa man makapagsalita si Jess, ibinukani ni Jinky ang kanyang bibig. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Swerte sila, malas ako. Sabay hinga ng malalim. Hay, tama na nga to, teacher. Ayoko na ng ganitong mga usapan. Ani Jinky at kinusot ang mga mata. Hinawakan ni Jess ang balikat ng dalaga. Malay mo bukas. O hindi kaya mamaya, swertehin ka. Di ba nga, there's a rainbow always after the rain? Ano to, teacher? Kanta lang ng South Border? Patawa pa ni Jinky. Natawa bigla si Jess sa banat ng kasama. Why not coconut? Dagdong pa nito. No, I want my necklace. Get out! Sigaw ni Gia sa amang si Axel. Gia, please stop. Sabi ko naman, di ba, hahanapin ni Papa yung... Hindi na natapos ni Axel ang gusto niyang sabihin nang batuhin siya ng una ng anak. Sa pulito sa kanyang mukha, sabay napigtalang lantaga sa kanyang buhok na lagpas hanggang leeg. Get out! I said get out! Sigaw ng bata sabay ngawa ng kailakas. Napahawak na lang sa kanyang sentido si Axel at napatungo. Ang mahaba niyang buhok ay lumaylay sa kanyang mukha sabay buntong hininga. I want my necklace! I want my mom's necklace! Paulit-ulit na sabi ni Gia. Get out! I don't wanna see you! Galit ako sa'yo. Hindi tayo bate. Wala nang nagawa si Axel. Lumabas siya ng silid ng anak na nanlulumo. Sir, ayos lang po ba si Gia? Tanong ni Clara, ang yaya ni Gia. Sobra itong kinakabahan dahil sadyang strikto at masungit ang amo niyang si Axel. Walang pwedeng sumuway sa kanyang utos. Sa kabila ng gwapo nitong mukha, tila nababalot ito ng itim na aura. Hindi masalita, ngunit patatalim ang kanyang mga titig. Sa paglabas si Axel ng kwarto ay halatang napipikon na ito dahil sa ginagawa ng anak. Hindi siya okay. Stay here. Wika nito na may malalim na boses. Hintayin mong tumahan si Gia. After that, asikasuhin mo siya at ligpitin mo lahat ng hinagis niya. Utos ni Axel. Mahigit 1 taon nang namayapa ang kanyang asawa na si Rebecca, ngunit hindi pa rin humihilom ang sugat na iniwan nito sa kanilang mag-ama, lalo na kay Gia. Ang kwintas na pinagmamaktol nito ay galing kay Rebecca. Isa itong kwintas na may pendant na krus. Kulay ginto ito na may mga maliit na diamanteng nakadikit sa palibot. Isa itong kayamanan para sa batang si Gia. Ibinigay ito ni Rebecca bago siya pumanaw at ipinangako ni Gia na kailanman ay hindi niya ito iwawala at huhubarin. Suot ito ni Gia mula pagising hanggang pagtulog. Kahit siya ay maligo, suot niya pa rin ito. At dahil sa nakalipas na taon, dumumi ito ng todo. Nagdesisyon si Axel na ipalinis ang kwentas. Tinoon nitong natutulog si Gia at marahang tinanggal ang kwentas sa leeg nito. Dali-daling pumuntang mall at pinalinis. Agad namang nakuha ni Axel ang kwentas ng oras din yon. Ngunit nang siya'y pauwi na galing mall, tumawag si Clara at sinabing nagwawala na ang kanyang anak. Nagmamadaling umuwi si Axel. Binulsa niya ang kwentas na nakalagay sa ziplock. Ngunit nang kapain niya ito sa kanyang bulsa, pagbaba ng sasakyan ay tanging ziplock na lang natira sa kanyang bulsa at ang kwentas na nasa loob nito. Nawawala ang pendant na nakasabit dito. Sumasakit na ang ulo ni Axel.
Tila dinudurog ang kanyang puso habang naririnig ang iyak ng anak. Halos iuntog na rin niya ang kanyang ulo kakaisip kung saan maaaring nahulog ang pendant. Samantala, sa munting classroom ng daycare center, gumagawa ng kanyang lesson plan si Jess. Nakaharap ito sa kanyang laptop. Si Jinky naman ay nakalupasay sa sahig habang gumuguhit sa Manila paper. Gagamitin nila ito bilang visual aids para sa klase nila bukas nang biglang may narinig silang babaeng sumisigaw mula sa labas. "Jinky!" Sigaw nito. "Asan si Jinky? Alam kong nandito ka. Lumabas ka dyan kung ayaw mo mag-iskandalo ako dito." Nagkatinginan ng dalawa. Dali-daling gumapang si Jinky papunta sa pinto upang magtago sa likod nito. Si Jess naman ay tinanaw ang babaeng sumisigaw. Nang nakapagtago na si Jinky, bumalik na ito sa pagtitipa sa kanyang laptop at nagpasak ng earbud sa kanyang dalawang tenga. Nakarating na ang babae sa classroom ni Jess, ngunit nakatuon pa rin ang mga mata ng guro sa laptop. "Teacher Jess, alam kong tinatago mo si Jinky. Nasaan ang batang yon?" Masungit na tanong ng babae. Ang tiyahin ni Jinky na si Rosa. Malakas din itong kinatok ang pinto upang makuha niya ang atensyon ng guro. Patay mali siyang tumingin si Jess at umating nagulat pa na makita si Rosa. "Oh, Ma'am Rosa, andyan po pala kayo. Sino pong hanap niyo? Kanina pa po ba kayo dyan? Pasensya na, hindi ko po kayo narinig, naka-earphone po kasi ako." Sabay turo sa kanyang tenga. "Hay, ewan ko sa'yo. Ilabas mo na si Jinky ngayon din." Utos nito sa guro. Hindi sumagot si Jess. Nilibot ni Rosa ang kanyang mga mata at nakitang may tao sa likod ng pinto. "Hoy Jinky, magtatago ka pa ha? Halika nga dito." Humahangos na lumapit sa pinto si Rosa at tama nga ang kanyang hinala. Si Jinky nga ang nagtatago sa likod ng pinto. Oh, Chang, andyan pala kayo, hindi ko kayo, aray ko, ang tenga ko, Chang." Sigaw ni Jinky dahil piningot ni Rosa ang kanyang tenga at hinila palabas. "Chang, tama na, masakit. Tsaka hindi na ako bata para pingutin niyo, nagtatrabaho po ako." Paliwanag ni Jinky sa tiyahin. Nasa labas na sila ng silid. "Trabaho? Ang tanga-tanga mo talaga, Jinky. Hindi mo ba alam na inuuto ka lang ng teacher na yon? Ginagawa ka lang niyang utusan." Singhal nitong sabi sabay sindi ng sigarilyo at buga sa mukha ni Jinky. "Tapos ano, kakarampot lang binibigay sa'yong pera? Sinabi ko naman kasi sa'yo, doon ka magtrabaho sa beer house ni na Aling Tessa. Doon malaki sigurado ang sasahurin mo. Table-table ka lang tapos serve ka ng pagkain tapos na." "Opo," tora nito na halatang labag ito sa kanyang loob. "Siguraduhin mo lang. Noon mo pa sinasabi yan pero hindi ka naman pumupunta." Wika nito sabay irap sa pamangkin. Pero bago ang lahat, biglang lumahad ang kanyang palad si Rosa. "Si Chang naman, hihingi ka lang ng pera, ang dami mo pang sinabi. Manong sinabi mo na lang agad ang tapos na." Usal ng dalaga at binunot ang petaka sa kanyang bulsa. "Oh, ano naman ang agenda ng tiyahin mong mabait?" Bungad ni Jess na nakatutok sa kanyang laptop. Muli nang binalikan ni Jinky ang pagguhit. Muli niyang kinuha ang lapis at inilapat ang mga palad sa Manila paper. "Wala, kanamusta niya lang ako. Sabi niya, wag daw ako magpapakapagod sa pagiging street sweeper at bilang assistant teacher." Tora nito. Nahinto si Jess sa pagtitipa sa kanyang keyboard at pasulimpat at tinignan si Jinky. "Di totoo." "Teacher Jess, grabe ka naman sa tiyahin ko. Ikaw naman, mabait naman yun." "Matulog ka na lang, Jinky. Ako ba'y bata para lokohin mo? Kilala kita. Kilalang kilala kita. Humingi na naman ba ng pera yung Chang Rosa mo?" Napangisi na lang si Jinky bago sumagot. Wala namang nagbago matik na yun." "Alam mo, tama nga yung apelido ninyo, no? Lalo ng tiyahin mo. Jinky Abusado at Rosa Abusado." Uli lang lubos na si Jinky. Binawian ng buhay ang kanyang mga magulang noong siya'y nasa unang taon sa kolehiyo. Pauwi ang mga ito sa probinsya, ngunit sa kasamaang palad
Ang bus sa kanilang sinasakyan ay nahulog sa bangin. Sa isang iglap, naging ulilang lubos ang dalagang si Jinky. Mabuti na lang at kinupkop siya ni Rosa, ang kapatid ng kaniyang tatay. Ngunit isang palabas ng pala ang lahat. Ginawa lang pala ito ni Rosa upang magkaroon ng taong pwedeng gatasan, upang magkaroon siya ng mahihinga ng pera para sustentuhan ang kanyang pagsusugal. Pilit na pinagtrabaho si Jinky at isinumpat ang kanyang pagkupkop sa kanya. Paulit-ulit na sinasabing kung hindi dahil sa kanya ay pupulutan siya sa kangkungan. Nakahanap ng trabaho si Jinky, ngunit hindi sapat ang perang iniintrega nito para sustentuhan ang bisyo ni Rosa. Kaya naman pilit niyang pinapasok si Jinky sa beer house ng kanyang kumare. "Baby, kalma!" Wika ni Jinky at sumayaw pa ito bahagya. "Puso mo, teacher, baka malaglag." Dagdag pa nito. Natawa na lang si Jess sa ginawa ng dalaga. "Ikaw talagang bata ka, dinadaan mo ang lahat sa biro." Teacher, kung siseryosohin ko ang lahat ng bagay, wala na ako magiging dahilan para ngumiti. Nakabusangot na lang ako palagi at umiiyak. Mamili ka. Gusto mo bang maging madrama ako o maging clown mo? Okay, sige na, panalo ka na. Pero Jinky, isipin mo din yung sarili mo paminsan-minsan, okay? Nag-aalala lang sabi ni Jess. Tila nahipo naman ang puso ni Jinky sa sinabi ng guro. "Opo, teacher, gagawin ko po yan. Soon." Tura nito. "Good. Nga pala, sabi sa barangay kailangan daw ng magwawalis at maghahawan sa ruta papuntang plaza. May event daw kasi doon bukas. Hindi ko nga lang alam kung magkano bayad per hour." Sambit ni Jess habang kunwaring nagsuscroll sa kanyang laptop. "Talaga po, teacher? Teka lang po, magpapalista." "Pinalista na kita. Kaya tapusin mo na yan para makapunta ka na doon." Ani ng guro. "Nakasalamat po, teacher." Wika pa ni Jinky. Sa kabilang banda, nasa tabing kalsada si Axel. Nakaparada sa isang tabi ang kanyang sasakyan. Nakalilis ang manggas ang kanyang polo. Nakapusod ang kanyang buhok ng mataas. "Nasaan na kasi yun?" Wika nito habang sinusundot ng stick sidewalk. Uuka-uka tuloy ang lupang bahagi ng sidewalk. Pati na rin ang mga damong ligaw na tumubo dito. "Bakit ba kasi bumaba pa kanina? Dapat nagmaniobra ka na lang kanina." Usal nito sa kanyang sarili. Sigurado siyang nakuha niya ang kwenta sa mall. Kaya malakas ang kanyang loob na sa sidewalk maaaring nahulog ang pendant. Habang sinusuyod na ni Axel ang sidewalk, nakita siya ng mga taong may dalang walis at nagtatapon ng basura sa malapit na basurahan. Napatitig ito sa basurahan. Tila nakikipagtitigan din ito sa kanya. "No, hindi ako magkakalkal ng basura. Hindi naman sa nandidiri ako pero..." Habang sinasabi niya yan sa kanyang sarili ay nagusang lumapit ang kanyang katawan sa basurahan. "Pero kasi kailangan kong mahanap yung pendant." Gamit ang kanyang kamay, kinalkal ni Axel ang basura sa basurahan. Samantala, nakarating na si Jinky sa sinasabing lugar ni Jess, kung saan sila magwawalis. Handa nang hawanin ni Jinky ang maduming lugar nang lapitan siya ng isa nilang kasama. "Jinky! Jinky! Ikaw yung naglilinis sa sidewalk papunta dito, hindi ba?" Tanong nito sa dalaga. Tumango ang dalaga bilang tugon. "May nakita akong lalaking tinataktak yung laman ng lahat ng basuraan doon. Naku, sobrang kalat na ng lugar na yun." "Ano?" Sigaw ni Jinky. Sa may sidewalk, tama nga ang sinabi ng kanyang kasamahan. Bumungad sa dalaga ang lahat ng kalat. Nagkataon naman na bukas pa dadaan ang nangongolekta ng basura kaya naman puno karamihan ng basurahan. At ngayon, nagkalat na silang lahat. Naramdaman ni Jinky ang pamumula ng kanyang mukha. Nanlalaki rin ang kanyang mga mata. Kahit saan siya lumingon ay puro basura. Inilibot ni Jinky ang kanyang mga mata at hinanap ang sinasabing lalaking nagkakalat. Agad naman niya itong nakita, tinawag. Ngunit nakailang tawag na siya ng kuya ay hindi pa rin ito lumilingon at abala sa pagkakalkal ng basura. Kaya para siya ay mapansin ng lalaki, hinawakan ni Jinky ang balikat nito at hinarap sa kanya. Nagulat si Axel. Napaharap ito kay Jinky habang hawak ang plastic cup
na may laman pang kaunting sauce ng fishball at hindi sinasadyang may tumalsik na sauce sa dalaga. Sakto-sakto sa kanyang mukha. Nagulat si Axel, lalo na si Jinky. Napapikit na lamang si Jinky at pilit na kinakalma ang sarili. Kuya, anong ginagawa ninyo? Sambit nito na may bigat ang bawat salita. Ramdam mong nagpipigil lang ito ng galit sa lalaking kausap. Hindi ba ikaw din yung lalaki kanina na muntik sumagasa sa akin? Gigil pa nito. Sorry kung nagkakalat ako, may hinahanap. Napahinto si Axel sa pagsasalita dahil nakilala niya ang babaeng kaharap. Bukod doon ay para itong dragon na bumubuga ng apoy sa kanyang harapan. Alam mo nang nagkakalat ka, hindi ba? Bakit mo pa ginagawa? Hindi mo ba alam na lilinisin ko ulit lahat ng yan dahil sa'yo? Tingnan mo ang ginawa mo. Tuluyan ang sumabog si Jinky. Palakas ang kanyang boses sa galit kay Axel. Sorry miss, pero kasi sorry mo mukha mo. Umalis ka na kung ayaw mong hampasin kita ng walis na hawak ko. Gigil nitong sabi at nakaamba ng hahampasin si Axel ng hawak niyang walis. Okay, aalis na, eto na. At nagkantatakbo-takbo na si Axel sa takot kay Jinky. Huwag kang magpapakita sa akin. Kung hindi, hahabulin kita ng walis kahit saan pa tayo makarating. Banta ni Jinky habang nakataas ang kamay nito at hawak ang walis. Naiwan si Jinky na nakatayo sa sidewalk. Pinupunasan ng sauce ng fishball na tumalsik sa kanyang mukha. Nanggigigil pa rin ito dahil sa galit sa nangyari. At ngayon, kailangan niyang ulitin ang paglilinis. Pag tinapuan ka naman talaga ng malas, palagi na. Hindi pa man lang natapos si Jinky sa kanyang sinasabi, ay bumuhos na ang malakas na ulan. Talaga nga naman, ano pa? Ano pang kamalasan ang dadanasin ko ngayong araw? Ibuhos mo ng lahat para isang sakitan na lang. Sigaw ni Jinky kasabay ng pagbuhos ng ulan. Sumilong ang lahat. Ilang minuto ring tumagal ang ulan. At nang ito ay tumila na, bumalik na ang lahat sa paglilinis. Gayun din si Jinky na nanlalata na sa kanyang lilinisin. Nagdahil sa ginawa ni Axel sa pagkakalat, dagdagan pa ng ulan, naging maputik ang kalsada, lalo na ang sidewalk. Dumikit na rin ang ilang basura sa putik. Halo-halo na rin ang mga basura. Habang nangungulumod ay gigil na winawalisan ni Jinky ang mga putik. Hindi naglaon ay nakaramdam na si Jinky ng pagod. Pagod na umabot hanggang sa puso. Naumpisahan ng kanyang araw nang makita niya ang dati niyang mga kaklase at ang mga pang-aalipusta nila. Tapos ay dagdag pa ang kanyang tiyang Rosa at ang panghuli ay ang lalaking nagkalat sa bayan pa ng ulan. Habang nagwawalis, hindi na malaya ni Jinky ang kanyang pag-iyak. Akala niya ay nagsisimula na namang umulan. Ngunit ito pala ay kanyang mga luha. Nahinto siya sa pagwawalis at napatunghay. Hi Jinky, ano ka ba? Wala namang saysay kung iiyak ka. Wala namang magbabago kung iiyak ka. Walang mangyayari kung iiyak ka. Kaya huwag ka nang umiyak. Pilit niyang pinahid ang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, nakawala na sila ng tuluyan. Umiiyak na si Jinky. Ngunit pinagpatuloy pa rin niyang pagwawalis. Para siyang tanga kung titignan, subalit sa katulad niyang isang kahig isang tuka, hindi dapat huminto ang buhay kahit sobrang sakit na. Dahil sa kanyang pag-iyak, bahagyang nanlabo na ang kanyang mga mata. Ultimo mga plastik ay parang kumikislap sa kanyang mga mata. Habang patuloy pa rin siyang nagwawalis ay may nakita siyang kakaiba sa kanyang paningin. Iba ang kislap nito kahit natabunan na ng putik. Dinampot ito ni Jinky. Isang cruise na pendant ang kanyang nakita. Nilinis niya ito gamit ang laylayan ng kanyang suot na damit. At matapos niya itong malinis ay doon niya nakita ang tunay na kislap at ganda ng pendant. Wow! Ang ganda naman ito! Wika ni Jinky habang nakatitig sa pendant niyang hawak. Natapos na ang pagwawalis. Paglilinis naman sa plaza ang kasunod. May merienda ng hawak si Jinky.
Isang oras ang binigay sa kanila bago nila ipagpatuloy ang pagwawalis at paglilinis. Nakaupo si Jinky sa isang tabi. Habang nakakagat sa mamon ay nakatitig si Jinky sa pendant na napulot. "Oh, Jinky, kamusta?" wika ni Jess. "Teacher, ano pong ginagawa niyo dito?" tanong ng dalaga sabay usad ng upo. Tumabi ang guro kay Jinky at inabutan ng Tupperware na may lamang mainit na sabaw. May tinabi rin itong bag na may lamang damit. "Dinalahan kita ng makakain. Para naman may lakas ka mamaya sa paglilinis mo. Eto rin may pamalit. Umulan kanina. Alam kong wala kang dalang pamalit." Sa kabila ng paiyak nito kanina, may mga tao pa rin talagang nandyan para sa kanya. Umaalalay at nagpapahalaga. "Salamat po, teacher." Mahinang sabi ni Jinky. "Wala yun. Alam mo namang para na rin kitang kapatid. Kaya palagi kitang inaalala." Pagbaling ng guro ay nakita nitong hawak na pendant ng dalaga. "Uy, ang ganda naman yan." "Oo nga ang ganda. Tsaka mukhang mahal." "Ano ba naman? Nasaan ba kasi yung kwintas na yun?" wika ni Axel. Kakalabas lang nito ng banyo. Ibinagsak nito ang kanyang bigat sa kama at doon ay pinunasan ng mahaba niyang buhok habang nayayamot sa nangyayari sa kanyang buhay. Hindi pa rin kasi siya pinapansin ni Gia. Matapos tuyuin ang buhok ay kinuha nito ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang tauhan. Sinabing siya sa atin ang lugar na pinuntahan niya kanina. Puntahan ang mga sanglaan at maghanap sa mga basurahan. Hindi na kasi siya makakabalik sa may sidewalk dahil sa banta ni Jinky sa kanya. Matapos na mag-utos ay tumayo si Axel at nahupo sa harap ng kanyang computer table. Binuksan ang app ng CCTV sa kanyang laptop kung saan makikita niya si Gia. Nandoon si Gia nakahiga sa kanyang munting kama, mahimbing na natutulog. Ngunit kitang-kita ang mugto nitong mga mata. Hinawakan ni Axel ang monitor kung saan nakatutok sa mukha ng kanyang anak. "Anak, pangako, hahanapin ni Papa ang pendant na yon," wika nito. Kinabukasan, maagang gumayak si Axel upang pumasok sa opisina. Humalik din muna ito sa natutulog niyang anak bago umalis. Si Gia naman ay nagising ng bandang 8:00 ng umaga. Kumain, naligo at nagbihis. Katuwang ang kanyang yaya Clara upang pumasok sa eskwelahan. "Yaya, where are we going?" tanong ng bata. "I wanna go home." Sabay kadag nito ng paa. Tapos na ang klase ni Gia, ngunit hindi sila dumiretso sa bahay. Pumunta muna sila sa barangay hall. "Wait lang Gia, sandali lang to, promise." Pakiusap pa ni Clara. "Makikipagkita ka lang sa boyfriend mong tanod bakit kailangan mo pa akong isama?" Kasi ngayon lang siya bakante, please ngayon lang. Pero huwag mo kong isusumbong sa papa mo, ha?" Mas lumapit si Clara sa alaga. "Ganito, pag nag-behave ka, papayagan kitang mag-iPad mamaya. Extend ka ng 30 minutes. 1 hour. Hamon naman ni Gia sabay halokip-kip pataas ang kilay. Napahawak na lang sa kanyang noo si Clara. "Okay, sige, 1 hour. Deal?" Sabay abot ng kanyang kamay sa alaga, tanda ng kanilang kasunduan. "Okay. Deal, Yaya." Nagkasundo na ang dalawa. Nagtagpo na rin ang magkasintahan. Nasa may waiting area sila ng barangay. Tinitigan ni Gia ng pasulimpat ang kanyang yaya dahil nawiwirduhan ito sa kanilang ginagawa. Nagkikilitian at parang baby magsalita ang kanyang yaya. At dahil abala naman ang kanyang yaya sa kasintahan, umalis ang walang paalam si Gia upang maglibot. "Goodbye, teacher! Goodbye!" Kanta ng mga bata sa silid-aralan. Naririnig ni Gia ang pagkanta. Sinundan niya ang tinig na kanyang naririnig hanggang sa matunton niya kung saan ito nanggagaling. Dumungaw siya sa pinto ng silid. Nakita niya ang mga batang kasing edad niya. Nakasuot ng pulang uniform at may 2 babaeng nakatayo sa harapan. Ang isa ay nasa gitna. Ang isa naman ay nasa tabi lamang. Sa hindi malamang dahilan napatitig si Gia sa babaeng nasa gilid. Ang maikli nitong buhok na nakasukbit sa tigkabilang tenga. Ang malaki nitong ngiti sa mga bata
at ang mga mata nitong nangungusap. Payat lang ang babae at matangkad. Ito ang unang pagkakataong napukaw ng isang estranghero ang atensyon ng bata. Parang ang bait-bait ng babae at gusto niyang makilala. "Mga bata, please fall in line." Utos ng guro matapos silang isakbat isa-isa ang mga bag nito sa kanilang likuran. Nang marinig ito ni Gia ay nabaling naman ang kanyang atensyon sa mga bata. Pumilang mga bata at palabas na ng silid. Hindi napansin ni Gia na ang babaeng nasa gilid kanina ay kalapit niya na. "Hi!" bati nito. "Ako si Ate Jinky, anong pangalan mo? At sinong kasama mo?" Tanong nito sa paslit na si Gia. Humatak ito ng silyang maliit upang maging kapantay siya ni Gia. "Gia po, si Yaya Clara po, ayun po siya oh." Sabay turo sa waiting area na tanaw sa kanilang classroom. Halatang nahihiya si Gia at hindi alam kung dapat ba niyang kausapin si Jinky. Nakita ni Jinky ang yaya at ang kasama nito. Siya palang katipan ni Joel. Mahina nitong sabi. "Katipan?" "Oo, katipan. Girlfriend, boyfriend, ganon." "Teka, gusto mo bang makipaglaro sa mga bata? Para naman hindi ka mainip habang hinihintay ang yaya mo." "Talaga po? Pwede po tayo maglaro kasama sila?" Bulalas na sabi ng bata. "Oo naman, tara?" Tumayo si Jinky at hinawakan ng kamay ni Gia. Walang pagdadalawang isip na hinawakan ni Gia ang kamay ni Jinky at sumama upang makipaglaro sa mga bata. Lumaki si Gia na tanging school at bahay lang pinupuntahan. Puro manika din ang kanyang laruan. Hindi pinapadapuan ng lamok at langaw ang balat. Laging sa indoor playhouse pumupunta upang makipaglaro sa ibang bata. Ngunit ngayong araw, unang beses siya makipaglaro sa ilalim ng tirik na araw. Madapa sa lupa at gumulong sa damuhan. Ate Jinky, can I pee?" Hingal nitong sabi. "Oo naman, sige, tara sa CR." Nagpaalam si Jinky kay Jess. Inasikaso ni Jinky si Gia at naisipan na rin itong palitan ng damit ang bata. Nanlilimahid na kasi ito sa dumi. Tila gumulong kung saan habang naglalaro. Basang-basa rin ito ng pawis. Habang nasa banyo ang dalawa, ay nagsidatingan na rin ang mga sundo ng mga bata. Isa-isa silang umuwi, hanggang sa nasundo na ang lahat. Bigla namang tinawag si Jess ng isang tanod at gusto raw siyang kausapin ng kapitan. At ang dalawang magkasindahan ay nandoon pa rin sa isang tabi at naglalambingan. "Teka lang, mukhang nalibang ako ng oras tanong ni Clara sa kasintahang si Joel. 12:30? Biglang napabalikwas si Clara. Tanghali na pala nako, kailangan na naming umuwi ng... Inilibot ni Clara ang kanyang mga mata. Doon niya lang napansin na wala pala silang kasama. Wala na ang kanilang alaga, na kanina lang ay naglalaro kasama ng iba pang bata. "Nasaan ang alaga ko?" "Gia, okay ka na?" tanong ni Jinky. "Not yet," tura ni Gia. Nasa loob ng banyo si Gia. Hinayaan siya ni Jinky na magbanyo mag-isa. Katwiran nito ay big girl na siya. Ngunit hindi nito inaasahang bago pa niya maibaba ang kanyang underwear ay napaihi na siya. Natataranta na noon si Gia. Hindi niya alam ang gagawin. Ayaw naman niyang humingi ng tulong ngunit umaagos sa kanyang palda ang tubig. Ngunit nabahala si Jinky sa tono ng boses ni Gia. "Sigurado ka ba? Pwede kitang tulungan?" Alok ni Jinky. Napapaiyak na si Gia dahil sa taranta. Kaya naman pinahintulutan niya ng dalaga na pumasok sa loob. "Ate Jinky, I don't know what to do. I peed on my uniform." Umiiyak nitong sabi. Kinukusot nito ang kanyang mga mata upang pigilan ang pagpatak ng mga luha. Nagulat si Jinky ngunit hindi ito nagalit. Agad nitong tiniklop ang kanyang mga tuhod. Banayad na hinawakan ng pisngi ng musmos na bata at pinahid ang mga luha. Nakatitig ito sa mga mata ni Gia at ngumiti. "It's okay," sabay ngiti. Hindi ito nagpakita ng inis sa bata. Inasikaso niya ito ng maayos, nang may ngiti sa labi. "May extrang damit kami dyan na kasya sa'yo. Teka kukunin ko para makapagpalit ka."
para hindi ka lamigyan at mag-amoy wiwi. Pabulong pa nitong sabi na tila nagsasabi ng sikreto. Tumango-tango ang bata at hinintay ang pagbabalik ni Jinky. Nakatanaw lang ito sa dalaga. Ilang sandali lang ay bumalik na nga si Jinky. Nilinisan ni Jinky ang bata. Binihisan at pinulbusan na parang sanggol. Nang nakalabas na sila ng banyo, ay sinuklayan niya ang bata upang ayusin ang magulong buhok nito. Alam mo, nung bata pa ako, mahaba rin ang buhok ko. Panimula ni Jinky. Bakit po ngayon short na siya? Inosente nitong tanong. Wala na kasi ang mama ko eh. Siya kasi nagsusuklay sa akin noon. Yung parang ganito? Malungkot na sabi ni Jinky. Bakit po? Nasaan po siya? Nasa heaven na siya, kasama ni Papa God. Tura ni Jinky. Napahawak naman si Gia sa kanyang leeg. Wala man ang kwentas ng kanyang mama, ay tila hawak niya ito sa kanyang mga palad ng oras na yon. Nakaramdam ito ng simpatsya sa dalaga. Doon niya nalaman na kahit malaki na si Jinky, ay namimiss pa rin ito ang kanyang mama, tulad niya. Pareho po pala sila. Si mama ko din po kasi kasama na rin po ni Papa God. Nagulat si Jinky. Hindi niya sinasadyang ikwento iyon sa musmos na si Gia. Hindi niya rin alam kung bakit bigla na lang niyang naalala ang kanyang mama at kinuwento pa sa bata. Sorry, hindi ko alam. Okay lang po yun, Ate Jinky. Pwede niyo po ba akong kargahin? Oo naman. At kinarga ng dalaga si Gia. Habang karga ni Jinky si Gia, ay para siyang may kargang sanggol. Agad na yumakap si Gia kay Jinky, mahigpit. Matapos ay may naramdaman na lang itong patak ng luha sa kanyang balikat. Samantala, humahangos naman na pumunta sa barangay si Axel. Kasama din ito si Patricia, ang kanyang pinsan. Wala itong ginawa kung hindi ang sumigaw sa galit. Habang kausap ang yaya ni Gia, hanggang sa pinatayan niya ito ng telepono. Pinsan, huminahon ka nga. Wala namang mangyayari kung sisigaw ka dyan. Sita ni Patricia. At ipapaalala ko lang sa'yo ha, kausapin mo ng maayos si Clara. Huwag mo siyang sisigawan mamaya para masabi niya sa'yo ng maayos ang nangyari. Damn it, Patricia. Sinong magulang ang hihinahon sa sitwasyong to? Nawawala ang anak ko. Hindi ko alam kung nasan siya. Sabay hampas ang compartment sa kanyang harapan. Sige, magwala ka doon para makita ng mga tao sa barangay kung paano ka magalit at magwala. Alalahanin mo, wala si Ate Rebecca para umawat sa'yo. Hindi ako bababa ng sasakyan para tumulong sa paghahanap ng anak mo kung ganyan kang pupunta doon. Inis na sabi pa ni Patricia. Nahinto naman si Axel sa pagsisigaw at paghampas ay halata pa rin ni Patricia ang galit nito. Naiintindihan naman yon ni Patricia. Ngunit kailangan ding huminahon ni Axel upang makapag-isip sila ng gagawin para mahanap ang anak niyang si Gia. Ilang sandali pa at nakarating na sila sa barangay. Agad silang dumiretso sa loob ng barangay hall at nakita si Clara. Umiiyak ito at tuliro. Hindi alam kung paanong kakalmahin ang sarili. At nang nakita nito ang among si Axel, namutla ito at halos himatayin sa taranta. Where is my daughter? Impit nitong sabi. Nai-report na si Gia na nawawala. Hinahanap na nila ito sa buong barangay, pati na rin sa mga kalapit nitong silid at bahay. Ngunit walang bakas na Gia. Bakit ba kasi kayo nandito? Anong ginagawa niyo dito? Sita ni Axel kay Clara. Umiiyak na si Clara. Kasama rin ito ang kasintahan. Sir, sorry po. Wala pong kasalanan si Clara dito. Ako pong nagpapunta sa kanila dito. Ako pong may kasalanan. Huwag niyo po siyang sisihin. Pagtatanggol ni Joel sa kasintahan. Sa ines ay biglang sinuntok ni Axel ang pader. Nagulat ang lahat ng nasa barangay, kahit si Patricia. Axel! Saway ng pinsan nito. Lalabas muna ako, magpapahangin. Sambit ni Axel. Samantala, sa loob naman ng classroom, sa may bandang likod malapit sa banyo, nandoon sina Jinky at Gia.
Nang nagpabuhat si Gia kay Jinky, ay nakatulog ito sa bisig ng dalaga. Ilalapag sana ni Jinky si Gia sa sleeping corner nila, ngunit humigpit ang yakap nito sa dalaga. Tila ayaw magpababa. Kaya naman naupo si Jinky sa bangko at hinayaan ng batang matulog sa kanyang bisig. Hanggang sa hindi nito namalayang pati siya ay nakatulog na din. Halos isang oras din silang nakatulog. Nagising na lamang si Jinky dahil sa ngalay at may naririnig ng mga taong paruot parito. "Wala sila dito!" Sigaw ng isang tanod sabay sara ng pinto ng silid. Lalo tuloy nagtaka si Jinky sa nangyayari. Marahan itong tumayo at karga pa rin si Gia. "Mama?" Pupungas-pungas na sabi ni Gia. "Ay, sorry Gia, nagising ba kita?" Napatitig si Gia kay Jinky at doon lang napagtanto na hindi pala siya karga ng kanyang mama. Umiling na lang si Gia bilang tugon. "Tara, labas na tayo." Aya ng dalaga. Tumango naman muli si Gia. Nasa labas na sila ng classroom. Lahat naman ng tanod ay abala. Hawak ni Jinky ang kamay ni Gia habang sila'y naglalakad. "Kuya, anong meron?" Tanong ni Jinky sa dumaang tanod sa kanilang harapan. "May nawawalang bata, Gia ang pangalan niya. Sige na, kailangan namin maghanap sa labas. Mauna na ako, Jinky." Nagmamadaling sagot ng tanod. Nagkatinginan ng dalawa, sina Jinky at Gia. "Naku Gia, akala ata nila nawawala ka." Sambit ni Jinky sabay kagat ng kanyang labi. Agad na nagtungo ang dalawa sa barangay hall. Ilang hakbang lang mula sa daycare center. Ngunit bago pa man sila makarating, ay natanaw na kaagad ni Axel ang dalawa. "Gia! Anak!" Sigaw ni Axel. Humahangos itong tumakbo sa anak at niyakap ito ng mahigpit. "Diyos ko anak, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Sunod-sunod nitong tanong sa bata. Dahil sa gulat ay hindi kaagad nakasagot si Gia. Pag-angat ng ulo ni Axel ay nakita nito si Jinky. "Ikaw?" Gulat na sabi ni Jinky. Biglang binuhat ni Axel ang anak at inalayo kay Jinky. "Alam kong mali ang naging trato ko sa'yo nung huli tayo nagkita. Pero wala kang karapatang kidnapin ang anak ko." Sigaw ni Axel. "Oh, anong sinasabi mong kinidnap? Nakatulog kami sa classroom. At malay ko bang anak mo si Gia?" Saad ni Jinky upang ipagtanggol ang sarili. "Teka lang ha. Una, babanggain mo ako. Tapos kinalat mo yung mga basurahang winawalis ko. Tapos ngayon, pagbibintangan mo pa akong kidnapper? Aba ayos ka rin ano?" Inis na sabi ni Jinky. Narinig sa loob ng hall ang pagtatalo ng dalawa. Lumabas ang mga tao sa loob, kasama sina Patricia, Clara at Joel. Naiyak naman sa tuwa si Clara dahil nakita ng kanyang alaga. Si Patricia naman ay agad na pumagitna sa dalawa. "You're doing this to get revenge. Ipapakulong kita. Kakasuhan kita." Banta naman ni Axel. "Axel, tumigil ka na nga, ano ba?" Sita ni Patricia. "But she kidnapped my daughter." "Axel naman, may kidnapper bang didiretso sa barangay para isuoli yung kinidnap? Mag-isip ka nga." Gigil na sabi ni Patricia upang huminto si Axel. "Oo nga, tama naman siya. Hindi ako tanga no? At hindi ako kidnapper. Nasa classroom lang kami ni Gia. Tapos nagulat na lang ako, ang daming taong aligaga sa labas. Kaya lumabas na din kami. Nakasalubong ko rin yung isang tanod, ang sabi niya nawawala si Gia. Kaya nagpunta kaagad kami dito para hindi na kayo mag-alala." Paliwanag pa ni Jinky. "Is that right, Gia? Totoo bang sinasabi niya?" Mahinahong tanong ni Patricia kay Gia. "Yes, tita, she is right." Tura naman ng bata. Namula sa hiya si Axel. Natahimik ito. Kumalma na rin ang lahat at bumalik na sa kani-kanilang posisyon. Nakatayo lamang ang dalawa sa tapat ng isa't isa. Walang gustong magsalita. "Wala man lang ba sorry?" Pahaging ni Jinky habang nakahalukip-kip at tinatapik ng daliri ang kanyang braso. Natatawa si Patricia,
Ngunit mas pinili nitong itikom ang bibig. I'm so sorry. Nauutal na sabi ni Axel. Nakauwi na ang lahat, pati na rin ang mag-ama at si Patricia. Si Jinky naman ay dediretso na pauwi nang makakita siya ng sanglaan. Doon niya naalala ang pendant niyang napulot. Dumiretso siya doon at isinanla ang pendant. 150,000 pesos? Nauutal nitong sabi na may panlalaki pa ng mga mata. Ate, 4 na 0 talaga? Baka nagkakamali ka, baka 3 0 lang. Miss, tunay pong 150,000 pesos. Ang halaga ng pendant na yan. Sa inyo po ba talaga yan o... Tiningnan ng alahera si Jinky na may paghihinala. Umayos ang tayo si Jinky bago sumagot. Hindi mismo sa akin pero sa lola ko yan. Sabay ngiti ng alanganin. Tumangu-tangulang alahera at inilagay sa ziplock ang pendant. Kung isasanla niyo po ito, Oo, isasanla ko. Mabilis na sagot ni Jinky. Botenga ang ngiti ng dalaga nang malaman ang halaga ng pendant. Tunay nga na pagkatapos ng unos ay may bahagaring lilitaw at sa dulo nito ay isang malaking palayok ng ginto. Habang nasa waiting area ng sanglaan, dagsang pumapasok sa isipan ni Jinky. Pwede niya nang paggawa ng maayos na nicho ang kanyang mga magulang. Pwede na siyang makapag-aral. Pwede na siyang bumili ng kahit anong gusto niya. Mga luho at kung ano-ano pa. Ngunit sa isang banda, namutawi nito sa kanyang isipan, si Jess. Habang nasa sanglaan si Jinky, nakarating na ng bahay ang tatlo. Buong biyahe ay hindi nag-iimika ng mag-ama. Nakahalukip-kip si Gia at nakatingin lamang sa bintana. Halatang ayaw pa rin niyang kausap ang ama. Gayon din si Axel. Nakabaling naman sa kabilang bintana. Para silang magkasintahang nag-aaway. Hanggang sa umabot na sila sa bahay ay ganoon pa rin ang dalawa. Nilalaman ng katahimikan ang buong sala. Nakaupo lang sila at walang nag-iimikan. Alam nyo, hindi kayo magkakasundo kung ganyan kayo. Mag-usap nga kayong mag-ama? Sita ni Patricia. No, hindi kami bati ni Papa. Niwala niya yung pendant ko, kaya galit ako sa kanya. Tura ng bata. Napailing na lamang si Patricia. Tumayo si Axel at saka nagsalita. Gia, go to my office now. Utos ni Axel at hindi na hinintay si Gia na makasagot pa. Bumaling si Patricia sa pamangkin. Ala, principal's office ka na naman. Bati na kasi kayo ng papa mo, eto naman. No, winala niya yung pendant ko kaya hanggat hindi niya nahahanap yon, hindi kami bate. Mataray nitong sabi tsaka nagmarcha papuntang opisina ng kanyang ama. Ate Rebecca, please lang bumangon ka na sa hukay. Ang hirap kalingain ng mag-ama mo. Wika nito sabay hawak sa kanyang noo. Kasabay ng pagtatalo ng mag-ama ay siya ring pagtatalo ng isipan ni Jinky sa gagawin niya sa kanyang pera. Nasa bahay na siya ni Jess. Doon niya balak magpalipas ng gabi. Alam niyang malang pakialam ang kanyang tiyang Rosa sa kanya ngayon dahil may hawak pa itong perang pangsugal. Nasa terasa ang dalawa. Kahit tirik ang araw ay nakuha nilang magkape habang nag-uusap. Teacher Jess, hindi ko alam ang gagawin sa perang hawak ko. Nakakasilaw na bumili ng mga bagay na gusto ko. Bagong cellphone, damit, pagkain. Anong gagawin ko, teacher? Tanong ng dalaga sa guro. Hindi naman masamang unahin mo minsan ng mga wants kesa needs. Pero tatanungin kita, ano bang gusto mong gawin? Pwede mo namang hindi muna galawin yan. Palipasin mo muna yung excitement na nararamdaman mo. Para sa ganoon, malaman mo kung saan ba dapat gastusin yan. Totoo naman kasi nakakasilaw ang halagang yan. Pero sabi nga nila, ang pera sobrang bilis ng mawala. Kaya dapat pag-isipan. Payo ng guro. Lumipas ang mga araw, muling nagpunta si Axel sa barangay upang magbigay ng kaunting donasyon at merienda, lalo na sa mga taong naaabala nila ng araw na nawala si Gia. Lalo na kay Jinky.
Kailangan ba talagang pati yung babaeng yon? Tanong ni Axel sa kanyang pinsan. Yes, kailangan. Sabi ni Gia, mabait daw sa kanya si Jinky. Kita naman natin nung kasama niyang anak mo. Kilala mo yon, bihirang nakakasundo noon ng sobrang bilis. She also wants to meet her again. Kaya naman dapat mo siyang imbitahin sa dinner natin mamaya. Utos si Patricia. Ha? Pero bakit? At bakit parang nagiging pala desisyon ka na ngayon, ha? Sumbat ni Axel. Ngumisi si Patricia. Oo, pala desisyon ako sa inyo. Dahil hanggat hindi ka pa nakakakita ng babaeng mamahalin ulit na katulad ni Ate Rebecca, hindi ako aalis sa tabi ninyo. Kahit tumandang dalaga pa ako. Bagamat si Axel ang asawa ni Rebecca, si Patricia naman ang naging matalik nitong kaibigan. Bukod sa kwintas sa binili nito sa anak, ay ibinilin din ni Rebecca ang kanyang mag-ama kay Patricia. Tanda na kahit sa kabilang buhay, ang pagmamahal ni Rebecca sa dalawa ay hindi mahahadlangan. Nakausap na ni Axel ang barangay captain. Nagpasalamat na din ito sa mga tanod, pati na rin kay Joel. Ngayon, nasa tapat na si Axel ng daycare center. Nakatanaw sa pinto kung saan nasisilayan niya si Jinky. Pinsan, ipapaalala ko lang sa'yo ha, magsusorry ka, tapos iabot mo tong bulaklak kay Jinky. Sabay abot ng bulaklak. Then, invite her to our dinner. Okay, paulit-ulit. Irritableng tura ni Axel. Oo, kailangan kasi. Kung hindi ko to gagawin, hindi ka susunod. Sige na, kaya mo yan. Babalik na ako sa hall para mag-asikaso sa mga tanod. Paalam ni Patricia. Pagbaling ni Axel, nakalabas na ang mga bata. Pati si Teacher Jess na nasa unahan, palabas na rin noon si Jinky. Miss Jinky, tawag ni Axel. Napalingon si Jinky, pati na rin ang mga bata at si Teacher Jess. Bulaklak para sa'yo. Sabay abot ng bulaklak ni Axel matapos itong makalapit. Nagulat si Jinky pati na rin ang mga bata at sabay-sabay silang nagsabi ng "Ay, Ate Jinky!" Asar ng mga ito kasama ang kanilang guro. Natulala naman si Jinky. Unang beses niyang makatanggap ng bouquet ng bulaklak galing sa isang lalaki. Namula ito at hindi alam ang isasagot. Hindi mo ba kukunin to? Nakakangalay na. Saad ni Axel. Ang kilig na naramdaman ni Jinky ay napalitan ng yamot. Nang marinig din ito ni Jess ay bigla itong tumalikod sa dalawa at pinalakad na ang kanyang mga alaga. Humalukip-kip si Jinky at tinaas ang isang kilay. Ano yan? Peace offering? Akala mo ba madadaan mo ako sa pabulaklak mo? Miss Jinky, I don't have time for this, okay? Sige, kung ayaw mo ng bulaklak, itatapon ko na lang mga to. Agad na humakbang si Axel at itatapon ng mga bulaklak sa katabing basurahan. Ngunit pinigilan ito ni Jinky at kinuha ang bulaklak. Kukunin din pala, pakipot pa. Bulong ni Axel. Anong sabi mo? Sita ni Jinky. Hindi lang ito pinansin ni Axel. At wala itong pakialam kung narinig man ni Jinky ang kanyang sinabi. One more thing. Mamayang 7 p.m. pumunta ka dito sa barangay. Wear a decent clothes. Susunduin kita. Utos nito. Inuutosan mo ba ako? Amo ba kita? I will not accept no for an answer. Sabay talikod. Ba't bastos to Hoy, kinakausap pa kita. At bakit ako sasama sa'yo na di pangalan mo nga hindi ko pa alam? Sigaw ni Jinky. Uminto sa paglalakad si Axel at bumaling sa dalaga. Axel, that's my name. Ano, ayos na? Nanlaki ang mga mata ni Jinky. Lalo itong namilog. Gusto niyang batuhin si Axel ng bagay na kanyang pwedeng madampot. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil baka makita siya ng mga bata. Pagbaling nito ay laking gulat niya na nakatabi na pala niya si Jess. Ay, apala ka. Teacher Jess, akala ko ba nasa waiting area ka? Oo, kanina. Pero kasi naririnig kong sumisigaw ka. Teko, sino siya? May nangyari ba na hindi ko alam? May boyfriend ka na ba? LQ ba kayo?
Siyasat ni Jess. Ipinaalala ni Jinky kay Jess kung saan sila unang nagkita. Unang nagkasagutan hanggang sa kasalukuyan. Oh, siya pala yun. Cute siya ha? Kahit long hair. Parang ang astig tignan. Puri ni Jess. Saan ang astig doon? Tsaka hindi ko feel ang mahaba ang hair, ano? Ako nga short hair tapos siya long hair. Ngisi nitong sabi. Bakit, gusto ka ba niya? Hindi. Wala naman akong sinabing ganun, ha? Okay, sige, pero inimbitahan ka niya na mag-dinner, hindi ba? Bakit kaya? Usisa ng guro. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. At pinagkadiinan niya na hindi yun request na pwede kong tanggihan. It's an order daw. Aba, apaka-dominante. Kakainis. Di pupunta ka niyan. May choice pa ako. Ngumiti si Jess na abot hanggang tenga. Sige, pumunta ka. Ako nang bahala sa susuotin mo. Ikaw si Cinderella ngayon. At ako naman ang fairy godmother mo. Sambit ni Jess na may pataas-taas pa ng kilay. Sumapit na ang gabi. Nakahanda na ang hapag at mga pagkain. Gia, tawag ni Axel sa anak habang nasa may pinto ito. Hindi pa rin nakikipagkibuan. Aalis lang ako para sunduin si Jinky. Stay here, okay? Wait for Tita Patricia. Parating na siya. Hindi naman sumagot si Gia. Napabuntong hininga na lang ito at dama pa rin ang galit ng anak. Isasara na nito ang pinto na biglang tumayo si Gia sa kanyang kama. Sasama po ako. Sambit nito. Ha? Sasama po ako sa pagsundo kay Ate Jinky. I want to see her. Wika ng bata at nauna pang lumakad kesa sa ama. Sa sasakyan, tahimik lamang ang dalawa. Hindi nagkikibuan. Ngunit unti-unting nararamdaman ni Axel na may nag-iba kay Gia. You really want that lady, don't you? Sabi ni Tita Patricia at yaya mo, palagi mo daw kinakwento sa kanila yung mga nangyari sa'yo. They said that you really had fun with her? Paniwala ng ama upang magkaroon sila ng usapan ng anak. Nagmamaneho noon si Axel at si Gia naman ay nasa likod ng sasakyan. Yes, I really like her and I want her to be my yaya. Masayang tura nito. Nagulat si Axel. What? Pero paano si Clara? Basta, I want Ate Jinky to be my yaya. She loves me like mama. Natigilan naman si Axel. Wala na siyang panama sa anak sa sinabi nito. Ngunit hindi naman niya pwedeng tuparin kaagad ang hiling ng anak. At isa pa, hindi sila magkakasundo ni Jinky. Pareho silang may strong personality. Hindi magpapatalo. Tulad ng mapayapa niyang asawa na si Rebecca. Napabuntong hininga na lamang si Axel at nanlumo dahil nadadagdagan pa ang magiging dahilan ng kanyang anak upang hindi siya kausapin. Hindi ba ako overdressed nito at saka dapat ba may supil pa ako? Masakit sa likod ng tenga eh. Reklamo ni Jinky. Balak lang sanang magpantalon, blouse at rubber shoes ni Jinky. Ngunit nang makita ito ni Jess ay sinabihan niya itong parang a-attend ng Christmas party noong high school sila. Kaya naman agad niyang hinila si Jinky sa kanyang kwarto at pinagsukat ng mga damit. Hanggang sa humantong sila sa pagsusuot ni Jinky ng isang above-the-knee na dress na kulay mocha. May belt ito upang makita ang hubog ng kanyang katawan. Pinagsuot din siya ng supil ni Jinky na kulay pilak at sandals sa may kaunting heels. Oo, kailangan. At saka hindi ka overdressed ano, sakto lang yan. Trust me. Wika ng guro. Dalawa silang nasa may waiting area ng barangay. Hinihintay si Alex. Pakiramdam ni Jess ng oras na yon ay sinasamahan niya ang dalaga niyang anak sa paghihintay ng partner nito sa JS Prom. Ang ganda-ganda mo kaya. Maganda ka na nga, lalo ka pang gumanda. Dagdag pa ni Jess. Teacher Jess naman, ang uuto ka lang eh. Ay nako. Wika pa ni Jinky. Habang nag-aasara ng dalawa, ay siya naming paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng gate ng barangay. Bumusina ito ng 3 beses. Matapos ay bumaba ang isang lalaki na sinundan naman ng isang batang babae. Ate Jinky!
Iyaw ng batang babae na nakasuot ng dress na kulay mocha. Gia! Bati ni Jinky at sinalubong ang bata. Dahil tumatakbo si Gia ay naunahan na nito ang ama at agad na niyakap si Jinky. Hindi maitago ni Jinky ang tuwa na kanyang nararamdaman nang makita ang bata. Niyapos niya rin ito at kinamusta. Nakatanaw lang noon si Axel. Natigilan siya sa kanyang paglalakad. Natulala habang pinagmamasa ng anak na nakayakap kay Jinky. She looks beautiful. Wika nito sa kanyang sarili. Nasundo na si Jinky. Lula ng sasakyan habang nagmamaneho si Axel. Nasa likod naman ng dalawa at natatanaw ni Axel kung gaano kasaya si Gia. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ngayon niya lang ito nakitang humiti ng abotenga at tumawa pa ng tunay na anak. Ngayon niya lang din narinig si Gia na magkwento ng walang humpay. Para bang ang tagal na nilang magkakalala ni Jinky. Daddy, can I show Ate Jinky my room? My dolls and toys? Wika ni Gia. Sa wakas at inimikan na rin siya ng anak. After our dinner, you may. Strikto nitong sabi. Sungit naman ito. Bulong ni Jinky. Narinig yun ni Axel ngunit hindi na lang niya yun pinansin. Nakarating na sila sa bahay. Bumaba na si Axel. Bubuksan na sana ni Jinky ang pinto nang makita niya si Axel na pagbubuksan ng pinto ang anak. Napangiti ito at naisip na may pagka-gentleman din palang taglay ito. Nang nakababa na si Gia ay biglang sinara ni Axel ang pinto at naiwan si Jinky sa loob. Nagulat si Jinky at nanlaki ang mga mata. Binabawi ko na yung sinabi kong gentleman siya. Gigil nitong sabi. Nagsimula na ang hapunan. Tahimik ang buong hapag. Nasa may gitna si Axel. Nasa kanan naman si Gia at kalapit nito si Jinky. Si Patricia naman ay nasa kaliwa. Do you like the food? Tanong ni Patricia upang mabasag ang katahimikan sa hapag. Opo, masarap po lahat. Tura ni Jinky at biglang sumubo ng pagkain. Ano ka ba? Huwag na mamang itawag mo sa akin. Patricia na lang. Sige pa, kumain ka pa. Marami tayong food. Alok ni Patricia. Walang kibo si Axel. Patuloy lang ito sa pagkain. Nang nakita ni Jinky na nahihirapan si Gia sa paghiwa ng karne na nasa plato, agad na binitawan ni Jinky ang kanyang kubyertos at hinawakan ang kamay ni Gia. Tinuruan kung paano ito mabilis hiwain. Nagkatinginan sina Axel at Patricia nang makita ang ginawa ni Jinky. Ngunit bago pa sila mahuli ng tingin ni Jinky, ay bumaling na muli si Axel sa kanyang plato. At naiwang nakatitig si Patricia sa kanyang pinsan. Nakakapanis ng laway ang katahimikan. Sabi ni Jinky sa kanyang sarili na hindi siya tatagal sa ganitong tahanan. Don, can we go now? Tanong ni Gia nang maisubo na naman niya ang huling butil ng kanin sa kanyang plato. Tumango lamang si Axel. Let's go, Ate Jinky! Maligalig na sabi ni Gia. Nakaakyat na ang dalawa. Sina Axel at Patricia na lang ang natira. Ano yun? Ganito na ba kayong kumain ni Gia? Walang imikan? Sita ni Patricia. Yes. Maikling tugon ni Axel. My gosh, Axel, alam kong mahirap dahil wala na si Ate Rebecca. Pero sana naman huwag mong idamay sa kalungkutan mong anak mo. I cannot believe this. Wika ni Patricia at napasandal na lamang. Anong gusto mong gawin ko? Dumaldal. Magsalita ng nonsense things. Alam mo namang hindi ako ganon, Patricia. Kaya huwag mong ipagawa sa akin yung mga bagay na hindi ko naman ginagawa. Hay, Axel, ewan ko nga sa'yo. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Inis na sabi pa ni Patricia at aalis na sana si Patricia nang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at isang magandang balita ang kanyang narinig. Sa kwarto, ibinida ni Gia ang kanyang laruan at gamit kay Jinky. Halata sa bata na sobra itong natuwa sa pagpunta ni Jinky sa kanilang bahay. Ate Jinky, I want you to stay here. Can you take care of me? Hiling ng bata. Nagulat naman si Jinky. Hindi niya inaasahan ang alok ng bata. Ngunit hindi naman sila makakapagdesisyon ng bagay na to.
Ipinaliwanag ni Jinky ang sitwasyon na siya ay may trabaho. Bumakas ang lungkot sa mukha ng bata. Hindi naman ito matiis ng dalaga. Okay, ganito na lang. Dadalawin na lang kita dito mga once a week pag wala akong trabaho. Mag-play tayo. O kaya pagpupunta kayong barangay. Ano, ayos ba yun? Kung hindi si Jinky ang tumanggi sa kanyang alok, panigurado, magwawala na si Gia at magmamaktol. Ngunit sa pagkakataong to, naintindihan siya ng musmos na bata at hindi pinilit ang gusto. Basta ate, promise is a promise ha? Sambit ni Gia. Oo, promise. Tora ng dalaga. Lumalalim na ang gabi kaya naman nagpaalam na si Jinky kay Gia. Maaga pa ang pasok niya bukas para sa pagwawalis. Inihatid naman ni Gia si Jinky patungo sa kanyang papa upang magpaalam. Nang makita nila si Axel na kasama si Patricia, ay kasalukuyan silang may kausap sa telepono habang naka-loudspeaker. Talaga? Nakita niyo na? Saan? Tanong ni Axel. Dito po sa Sanglaan, malapit sa palengke. Nakapangalan po ang pendant sa isang Jinky Abosado. Tura ng kausap nila sa kabilang linya. Narinig ni Jinky ang tura ng nasa kabilang linya. Nanlamig bigla ang kanyang mga kamay. Nanigas ang mga paa at hindi na nakagalaw. Okay, sige, pupunta na ako. Ani Axel at akmang aalis na. Nakita ni Patricia si Jinky na nakatayo sa isang gilid. Gayun din si Gia. Axel, wait. Kung isabay mo na kaya si Jinky para mahatid mo na rin siya. Suhestyon pa ni Patricia. Sa itsura ni Axel ay wala na siyang pakialam kung anong sabihin ni Patricia. Hinawakan na lang nitong bigla ang kamay ni Jinky at sinama papuntang sasakyan. Naiwan nakatayo sina Patricia at Gia. Minsan talaga, Gia, hindi ko maintindihan yung papa mo. Pero what do you think about that too? Tanong na to sa pamangkin. I want Ate Jinky here, Tita Patricia. And they both look good together. Kinikilig na sabi ni Gia. Nang dahil sa kanyang narinig, hindi mapakali si Jinky. Nasa tabi ito ng driver's seat. Samantalang si Axel naman ay halos paliparin na ang sasakyan makarating lang kaagad sa Sanglaan. I'll drop you sa barangay. May pupuntahan pa kasi ako. Ani Axel. Saan? Tanong ni Jinky. It's none of your business. Napatikom ng kanyang bibig si Jinky. Ngunit malinaw niyang narinig ang naging usapan ni Axel at nang kausap na to sa telepono. Malakas ang kutob ni Jinky na ang pendant ang tinutukoy ng kausap ni Axel. Dahil iyon lang naman ang bukod tangi niyang sinanla sa lugar na yon. Sasamahan na kita. Sa Sanglaan ka pupunta, hindi ba? Alok ni Jinky. Sinulyapan ng tingin ni Axel si Jinky. Pasulimpat ang titig nito. Gusto niyang tanggihan ng alok, subalit ayaw niyang makipagdiskusyon sa oras na yon. Do what you want. Tura ni Axel at mas binilisan pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Halos hindi naman makahinga si Jinky sa kaba dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Axel. At bukod doon, parang pinipilipit ang kanyang tiyan dahil hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Axel kung malaman nitong siya ang nagsanla ng pendant na nagkakahalagang 150,000. Sunod-sunod ang mga senaryo sa kanyang isipan. Paano kung may nagnakaw pala ng pendant at nahulog ito na magnanakaw? At dahil sa kanya nakapangalan ng pendant, malaki ang posibilidad na siya ang pagbintangan bilang magnanakaw. Napapikit na lang si Jinky at umiling-iling. Sunod naman niyang naisip na baka kasapi ng isang mafia group si Axel at pinag-aagawan nila ang pendant. At dahil siya nakakuha, madadamay siya sa gulo. At parang walang makakaalam na nawala ang pendant, kailangan siyang patayin at itapon sa ilog. Nang makita niya sa kanyang imahinasyon ang walang buhay niyang itsura na nakalutang sa ilog ay napatakip ito ng kanyang mukha at umiling ng umiling. Dito na tayo, wika ni Axel. Kung magde-daydream ka lang dyan, maiwan ka na lang dito sa sasakyan. Nakahawak si Axel sa bukasan ng sasakyan at palabas na. Sasama ako, sandali lang. Habol pa ni Jinky. Halos maging kuba si Jinky sa paglalakad sa Sanglaan.
Nakita niya kaagad ang alaherang umasikaso sa kanya. Alam niyang mabilis siya nitong makikilala. May mga lalaki rin nakapolo. Hinala ni Jinky ay tahuan nito ni Axel. Kinakausap nila ang alahera at nakikipagkasundo na tutubusin na nila ang alahas. Sir, kailangan daw muna natin kausapin yung nagsanla. Hindi pa kasi ito naririmata kaya kung gusto nating makuha kaagad, kailangan po ng consent na nagsanla. Paliwanag ng tauhan. O sige, kunin niyo ang address ng nagsanla. Papuntahan natin siya ngayon din. Utos pa ni Axel. Jinky, baka matulungan mo kami para mahanap ang address ni Miss Abosado. Biglang napatunghay si Jinky, ngunit hindi makalingon sa alahera. Diretso lang ang tingin nito sa may pader. Nagtakatuloy si Axel. Bakit kanina pa kakaiba ang kilos ni Jinky? Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. May stiff neck lang ako. Sige, tutulungan ko kayong hanapin. Doon lang muna ako sa labas. Naglakad si Jinky at parang robot palabas. Halos lumubog na si Jinky kanina. Lalo na nang tumama ang kanyang hinala. Hindi niya na alam kung paano haharapin si Axel. Anong gagawin ko? Paano na yan? Naibayad ko na sa pampagawa ng litso yung pera. Tapos yung iba nasa bangko na. Ipang-tuition ko pa naman sana yun next sem. Ginto na nga, naging bato pa. Lord naman, pinahawak mo lang ba talaga sa akin yung pera? Ano po to? Teaser lang. Ay, paano na yan? Naiiyak na sabi ni Jinky. Hindi alam ng dalaga na nakalabas na si Axel sa sanglaan. Nakilala kasi siya ng alahera at itinuro na siya ng nagsanla. Gusto niya itong kausapin para makuha niya agad ang pendant. Wala naman siyang pakialam sa pera. Ang mahalaga kay Axel ng oras na yon ay ang magkabati na sila ng kanyang anak. Ngunit nang marinig niya ang pagmumonolog ni Jinky sa isang tabi, bigla itong natawa. Hindi niya alam kung bakit. Biglang nawala ang kanyang ines at naisip ng isang plano. Plano kung saan magkakabati na sila ng kanyang anak at mapagbibigyan pa ang hiling nito. Aham! Tikim ni Axel. Nagulat si Jinky. Pagbaling nito ay si Axel ang kanyang nakita. Kanina ka pa ba dyan? Nalaki mga mata ni Jinky dahil sa gulat. Ano sa palagay mo? Miss Abosado? Napapikit si Jinky. Hindi niya maaaring awayan si Axel dahil ngayon siya ang may atraso dito. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Bigla itong lumuhod at nagmakaawa kay Axel. Wala po akong kasalanan. Hindi po ako magnanakaw. Napulot ko lang po yung pendant sa sidewalk. Maniwala po kayo sa akin. Gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang po akong ipapulis. Nakikiusap po ako, sir. Sorry po. Sorry po talaga. Makaawa pa ni Jinky. Sigurado ka? Gagawin mo ang lahat? Hamon ni Axel. Opo, sir. Lahat po. Pangako. Sa unang beses na silayan ni Jinky ang pagngisi ni Axel. Umaga na, tulog pa rin si Gia. Naramdaman na lang nito ang isang banayad na palad na dumampi sa kanyang noo. Gia, gising ka na. Tawag ng isang babae kay Gia. Umingit na parang kuting si Gia. Nasisilaw ito sa sinig ng araw. I'm still sleepy. Usal nito habang kinukunot ang mata. Ngunit biglang napaisip si Gia. Hindi siya ganitong gisingin ni Yaya Clara niya. Kaya kahit nasisilaw ay pinilit nitong imulat ang mga mata. At laking gulat niya nang makita ang pinaka-aasam-asam na Yaya. Ate Jinky! Sigaw nito na napatalon pa sa kanyang kama. Nang dahil sa nangyari, lubos na nakonsensya si Jinky at pumayag sa kasunduang inilatag ni Axel. Dahil may atraso ka sa akin, kailangan mong pagbayaran ng nagawa mong kasalanan. Wika ni Axel. Napalunok na lang si Jinky at kinabahan sa susunod na sasabihin ni Axel. Kukunin kitang yaya ng anak ko. Full-time yaya. Mula pagising niya hanggang sa pagtulog niya. Gusto kong ikaw ang mag-asikaso sa kanya. Pero hindi po ba may yaya na siya? Nagrereklamo ka ba? Hindi po. Nagtatanong lang po. Sabay ngiti.
Good. At bukod doon, gusto kong gumawa ka ng paraan para magkasundo kami. Dagdag ni Axel. Po? Hala siya. Bakit? Magkagalit po kayo ni Gia? Unfortunately, yes. Nang dahil yan sa pendant na yan. I know my daughter, hindi siya mabilis makalimot. Kaya kahit na nakita ko na yung pendant, I know she's still mad at me. Sa tono ng pananalita ni Axel, naramdaman naman ni Jinky ang lungkot. Isang amang gustong humingi ng tawad sa anak. Isang amang may nagawang malaking kasalanan. Kung okay lang po, pwede ko po bang malaman ang dahilan bakit gano'n na lang kahalagang pendant na yun kay Gia? Sa tapat ng sanglaan, habang nakasandal ang dalawa sa pader nito, ay kinuwento ni Axel ang pinagdaanan nilang mag-ama. Sa kabila ng pagiging mayaman ng pamilya ni Axel, walang nagawa ang pera sa sakit ng kanyang asawa. Kahit na nagpamudbud siya ng pera sa mamahaling ospital, ay wala silang nagawa. May mga nagmalasakit sa kanila na natili hanggang dulo. Subalit, hindi mawala-wala ang mga taong mapang-abuso at sakim. Sa kabila ng lahat, iniwan pa rin sila ni Rebecca. Malaking naging epekto ng pagkawala ni Rebecca kay Gia. Nagiging malungkutin ito at malayo sa mga tao. Kaya naman para mapunan ang kalungkutan ay pinuno ito ni Axel ng mga material na bagay. Kasabay nito ay nilunod ni Axel ang kanyang sarili sa trabaho at hindi na napansin na umaapaw na nga si Gia sa material na bagay. Ngunit nagkukulang siya sa atensyon dito. Alam kong hindi naging magandang umpisa nating dalawa. Pero sana matulungan mo akong maayos ang relasyon ko sa anak ko. Hindi naman suklulan ang galit ni Jinky kay Axel. Matapos parinig ang istorya nilang mag-ama, ay nahabag ang dalaga. Tumitig ito kay Axel ng matagal. Doon niya nakita na sa kabila ng walang emosyon itong muka tuwing sila ay nagkakasagutan, ay isang amang nagpapakatatag para sa kanyang anak. Sige, papayag ako. Pero sa isang kondisyon. Ano yon? Ipangako mo na simula sa araw na to. Gagawin mo na ang lahat para sa anak mo. Hindi ka panghihinaan ng loob at hahabaan ng pasensya mo para sa kanya. Hindi ka magmamatigas. Hamon ni Jinky. Magiging open ka sa opinion niya. At kung sakaling hindi kayo iisa ng desisyon, ipapaliwanag mo sa kanya ng maayos ang mga bagay-bagay. Hindi yun nakaangil ka agad. Pero hindi mo kilala si Gia. Sobrang tikas kaya ng ulo niya. She is a spoiled brat. Sa palagay mo, sino nagkukonsinti sa bata para maging ganon? Hindi ba't ikaw? May dahilan ng bawat bata sa mga kilos nila. Sa edad niya, doon palang nade-develop ang ugali niya. Kaya bilang magulang, ikaw dapat ang mag-guide sa kanya. Naiintindihan mo? Saad ni Jinky, natameme si Axel. Hindi na ito nakipagtalo dahil tama naman ang sinabi ni Jinky. Siya ang dahilan kung bakit naggaganito ang kanyang anak. Wala na siyang oras dito kaya naman hindi niya na ito nasusubaybayan at natuturuan ng tamang asal. Binibigay na lang ang lahat ng gusto nito upang walang diskusyon. Kaya ito ang naging resulta. Isang spoiled brat na bata at wala na itong pinapakinggan. Nahalata ni Jinky na nakonsensya si Axel. Pero huwag kang mag-aalala, tutulungan kita para mapalapit kayo ni Gia at maging mabait siyang bata. Nagkaroon ng kasunduan ng dalawa ng gabing yon at heto na si Jinky, naging yaya na ni Gia. Hindi po ako makapaniwala na ikaw po ang yaya ko, Ate Jinky. Sabi po kasi ni Papa, hindi daw pwedeng mangyari to. Sambit ng bata. Nagbihis na sila ng uniforme dahil papasok na si Gia sa school. Sa totoo lang, Gia, may mga binitawan akong bagay para mangyari to. Ginawa kasi ng papa mo lahat para ma-please ka. Kasi mahal na mahal ka niya. Ibibigay niya lahat para maging masaya ka lang. Ganoong kanya kamahal. Paliwanag ni Jinky. Pero Ate Jinky, kaya lang naman po ako nagiging bad at hiling ng hiling kay Papa ng kung ano-ano kasi po gusto ko pong bigyan niya ako ng time.
Kasi po wala na po akong mama tapos si Papa palagi naman pong wala. Naisip ko kung magiging pasaway ako, palaging uuwi si Papa. Palagi ko siyang makikita at makakasama. Katwiran naman ni Gia. Palagi niya akong susuyuin at papansinin, kaya po nagiging bad ako. Kasi gusto ko pong nakikita si Papa palagi dito sa bahay. Sa murang edad ni Gia, hindi akalain ni Jinky na maiisip niya ang bagay na to. Totoo nga ang sinabi nila. Iba na ang mga bata ngayon. Nararamdaman na nila ang problema. Gumagawa ng sariling solusyon. Ngumiti si Jinky at hinaplos ang maliit na mukha ng alaga. Ganito na lang, ha? Gusto mo ba tulungan kita na mapalapit sa papa mo? Yung hindi ka na magpapasaway para mapansin niya? Para naman bati na kayo. Huwag kang mag-aalala, kakampi mo ko. Wika ni Jinky. Kumislap naman ang mga mata ng batang si Gia. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Ngunit ng oras na yon, pakiramdam niya ay nasa harapan niya ang kanyang ina. Tinupad ni Jinky ang pangako sa mag-ama. Siya ang naging tulay upang muli silang magkalapit. Nag-umpisa sa pagbabalik ng pendant na siyang sobrang kinatuwa ni Gia. Matapos noon ay unti-unting gumagawa ng paraan si Axel upang magkaroon ng oras sa anak, sa tulong ni Jinky at Patricia. Sinasalo ni Patricia ang ilang mga bagay na gagawin ni Axel sa opisina upang makauwi ito ng maaga. At si Jinky naman ay nagsasabi kay Axel ng mga gustong gawin ni Gia. Papalabasin nilang isa itong sorpresa. At yun din ang naging daan upang makilala ni Axel ang anak. Wow, Papa! I love siopaw! Thank you po, Papa! I love you! Salubong ni Gia sa ama. Inabot ni Axel ang plastic na may lamang siopaw sa anak. Hinalikan nito sa pisngi at niyakap. Ipainit mo na yan kina Yaya Clara. I-share mo din sa kanila yan. Tapos sabay-sabay na tayong kumain. Utos ng ama. Okay po, Papa! Nakangiting sabi ng anak. Nang makapunta na ng kusina si Gia, ay lumapit naman si Jinky. Nice! Ang laki ng improvement yung dalawa. Noong unang linggo medyo nangangapa ka pa sa pasalubong mo, pero ngayon nakuha mo ng kiliti niya. Puri pa ni Jinky. Thanks to you, Jinky. Akala ko kasi mga mamahaling bagay ang ikakatuwa ng anak ko. Mga laruan, manika, kung ano-ano pa. Hindi ko naman akalaing simpleng siopaw lang pala. Hindi kaya itong pag-uwi ko para sa dinner ang nagpapaligaya sa kanya. Ano ka ba? Wala yun, sir. Masaya ako dahil bati na kayo ni Gia. At nakikilala niyo ng isa't isa. Nakangiting sabi ni Jinky. I know, thank you is not enough. Kaya bukas you can take your off. Alam kong wala ka nang uuwian. Pero gusto kong mamasyal ka. Hindi kaya puntahan mo yung mga estudyante mo sa daycare. Alam kong namimiss mo na sila. Sambit ni Axel. Talaga? May off ako? Pwede ko bang isama si Gia? Gusto niya ulit makalaro yung mga bata sa daycare eh. Okay lang ba? Promise, hindi na kami mawawala at uuwi kami kaagad. Masayang sabi ni Jinky. Okay, sige. Tura ni Axel. At sa sobrang kaligayahan, napatalon pa si Jinky at niyakap si Axel. Thank you po, sir. Nagulat naman si Axel at lalong-lalo na si Patricia na humabol sa kanilang hapunan. Nasa likod ito ng dalawa at halos mahulog ang panga sa gulat. Oh, alam niyo, ang cute yung tignan dalawa. Asar nitong sabi. Napalingon ang dalawa at nakita si Patricia na nakangiti, abot tenga. Kinabukasan, nagtungo sina Jinky at Gia sa barangay. Sinorpresa nila si Jess at ang mga bata. May dala silang merienda at ilang regalo. Tuwang-tuwang mga bata, lalo na si Jess. Jinky, ang blooming mo ah! At saka sobrang miss na kita. Sabay yakap sa kaibigan. Alam mo, ang lungkot ko nung hindi na kita maging assistant teacher. Sa totoo lang, ayaw kong pumayag na umalis ka. Kaso nga lang, kung pipigilan kita, hindi ka mawawala sa tiyahin mong swapang. Saad naman ni Jess. Nang malaman ni Axel na si Jinky ang nagsanla ng pendant at nagkaroon sila ng kasunduan, isa itong malaking hakbang para kay Jinky. Sa totoo lang ay hindi niya alam ang kahihinatnan nito.
Nag-eempake na noon si Jinky ng gamit. Nasa sugalan pa ang kanyang tiyang Rosa. Ngunit ang paalis na ito ay bigla itong dumating at tinalakan ng dalaga. Dinuduro at pinapahiya sa gitna ng kalsada. Nasa isang tabi si Axel, nakaabang sa paglabas ni Jinky at nagulat ito sa nasaksihan. Ang lakas ng loob mong babae ka na mag-alsabalutan. Bakit? May boto ka na ba para layasan ako? Napakawalang kwenta mo talaga! Sigaw ni Rosa. Hindi na nagsalita si Jinky. Nakayuko lang ito at sinapo lahat ng galit ng tiyahin. Bawat hataw nito sa manipis na braso ng pamangkin ay isang hakbang ni Jinky palayo sa kanilang bahay. Ano? Magsalita kang babae ka. Saan ka pupunta, ha? Dito ka lang. Alalahanin mo yung utang na loob na binabayaran mo. Tiyang, tama na. Yung sinasabi mong utang na loob, patagal ko ng bayad. Sa lahat ba naman ng hataw, sigaw, pamamahiya at pang-aalipusta mo sa akin? Yun ang kabayaran ko sa utang na loob na sinasabi mo. Sobra-sobra pa. Akong bumubuhay sa'yo. Maraming taon na. Hindi ako umangal. Hindi ako nagreklamo. Pagod na akong bayaran yung sinasabi mong utang na loob. Hindi na napigilan ni Jinky na sumiklab ang damdaming matagal nang nagtitimpe. Nagulat si Rosa. Ngunit mas nanaeg ang pagiging abusado nito at walang konsensya. Hinawakan nito ang braso ni Jinky at kinaladkad papasok sa loob ng kanilang bahay. Wala akong pakialam, halika. Biglang nabangga si Rosa sa dibdib ng isang lalaki. Hinawakan nito ang braso ni Rosa ng mahigpit upang mabitawan ni Rosa ang braso ni Jinky. I own her. Wika nito. Nahinto si Rosa at natakot sa boses ni Axel. She owes me $500,000. Kung hindi siya sasama sa akin, ikaw ang sisingilin ko sa utang niya. Kaya mamili ka. Papakawalan mo si Jinky o ikaw ang magbabayad sa utang niya. Tila nabaliktad ang lahat. Kung kanina ay pilit na pinapabalik ni Rosa ang pamangkin, ngayon naman ay pinagtutulakan niya na itong paalis. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa kwento ng mga tanod. Hindi ko alam kung maaawa ako sa tiyang Rosa mo o ano. At in fairness hindi rin siya pumunta dito. Sabi nga nila, nag-alsabalutan rin yung tiyang mo. Lubog na daw kasi sa utang sa sugal. Ayun, hindi na makabayad. Kwento pa ni Jess. No ka, baka akong singilin na mo ngayon ha? Biglang nag-alala si Jinky sa kanyang nalaman. Ngunit imbes na babahala ay ngumiti si Jess na abot hanggang tenga. Di ka na nila sisingalin dahil bayad na ang utang ng tiyang mo. At utang mo dito sa lahat ng tindahan. Ha? Paano? Pagtataka ni Jinky. Binayaran kasi yun ng lalaki na nagsabing, he owns you? Si Sir Axel. Kilig na sabi ni Jess. Sa pagdaan ng mga araw hanggang sa umabot ang buwan, naging maganda ang daloy ng pagsasama ng tatlo. Sa wakas ay naging malapit na rin si Axel at Gia. Malaki na rin ang pinagbago ni Axel. Nakukuha na nitong umiti at tumawa sa harap ng ibang tao. Gayon din si Gia, naging mabait at masunurin. Nawala ng pagiging maldita nito at palagi nang may ngiti sa mga labi. At si Jinky, matapos ang maraming taon ay nakaranas muli ng isang tahanang payapa at masaya. Nasa bakura noon sina Jinky at Gia, nagtatanim ng halaman. Si Axel naman ay nakatanaw lang sa kanila mula sa sala. Pinsan! Tawag ni Patricia upang bulatan si Axel. Nakakagulat ka naman, pinsan. Walang reaksyong sabi ni Axel. Matapos magkamustahan ay napansin ni Patricia ang pagtitig ni Axel sa labas at doon niya natanaw si Gia kasama si Jinky. Ang cute na lang tingnan ano? Una ni Patricia. Oo. Simula nang dumating dito sa bahay si Jinky, naging masaya na ang lahat. Kahit na minsan hindi namin maiwasang magtalo pero kahit na ganun, nauuwi lang ang pagtatalo namin sa tawanan. Tapos wala na akong nagawa. Siya pa rin ang nasusunod, sila ni Gia. Parang si Ate Rebecca, tama ba? Nahinto si Axel. Alam niyang nais na tumbukin ang kanyang pinsan.
Kahit hindi man ito sabihin, ay alam niyang sa kanyang sarili na nakikita niya sa katauhan ni Jinky ang namayapang asawa. Hindi ito patas para kay Jinky, ngunit hindi rin maiwasan ni Axel na mahulog kay Jinky nang dahil dito. Oo, aaminin ko, hindi man sila magkamukha. Yung pagmamahal nila kay Gia ay magkatulad na magkatulad. Hindi ko alam kung tama ba itong nararamdaman ko o dapat ko bang ihinto. It's true na very unfair yon kay Jinky. But she loves Gia so much, I can see it. Marami na din siyang sakripisyo. And she's very hands-on to your kid. Alam kong isa yon sa katangian ni Jinky kung bakit ka nahulog sa kanya. You just need to ask yourself kung ready ka na bang umibig ulit at pakawalan si Ate Rebecca. She had you at your very worst. Maybe it's time to show her your best. Payo ni Patricia. Hindi lang si Axel ang nalilito sa kanyang nararamdaman. Gayon din si Jinky. Alam naman itong suntok sa buwan kung magkakagusto nga sa kanyang isang mayamang lalaki katulad ni Axel. Isang hamak lang naman siyang yaya. Isang dalagang gusto lang makawala sa mapang-abusong tiyahin. Isang dalagang gusto lang mabuhay ng tahimik. Tama ba itong nararamdaman ko? Tanong ni Jinky kay Jess. Nasa Teresa sila na dalawa. Day off ni Jinky iyon ang araw na yon. Oo naman, resonable naman yung nararamdaman mo. Sino bang hindi magkakagusto sa isang mayaman at mabait na katulad ni Sir Axel? Kahit na nung una para kayong aso't pusang nagbabangayan. Pero Teacher Jess, hindi ba nagiging ilusyonada lang ako sa nangyayari? Para kasing lahat ng pinapakita niya sa akin, binibigyan ko ng meaning. Tulad ng pagiging mabait niya sa akin, pagkamusta at saka pagpuri niya sa akin sa trabaho. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. At saka isa pa baka nahinto sa pagsasalita si Jinky dahil alam niya ang isang masakit na katotohanan. Na baka nakikita niya lang sa'yo ang asawa niya? Kaya ganito ang trato niya sa'yo? O dahil sa kasunduan niyo? Alin sa dalawa? Dugtong pa ni Jess. Pareho? Humarap si Jinky kay Jess at tinawakan ng dalawang kamay nito. Ano sa tingin mong dapat kong gawin, Teacher Jess? Nagulat naman si Jess. Ramdam nitong desperado na si Jinky sa mga nangyayari. Diretsahin mo kaya siya? Ikaw na mismo magtanong kung ano ba talagang namamagitan sa inyong dalawa. Ako talaga mismo magtatanong? Sabay nito sa kanyang sarili. Oo, kaysa naman ganyan ka. Tayong dalawa. Nanguhula kung ano ba talagang meron sa inyong dalawa. At least kung i-reject ka man niya, alam mo sa sarili na ilusyonada ka nga lang. Truth hurts, ika nga. Pero at least, it will set you free. Mas okay na yun kaysa mabuhay ka sa ilusyon at kasinungalingan. Napabuntong hininga si Jinky sa narinig. Bigla tuloy itong napatanong sa kanyang sarili. Nakakaya niya kayang sabihin yon kay Axel? Umamin na may nararamdaman na siya para sa kanya. Kakayanin kaya niyang tanggapin kung sakaling hindi sila pareho ng nararamdaman? Lahat ng to ay dagsa sa isipan ni Jinky. Iniisip niya ang mga bagay na to nang siya'y pauwi ng bahay ni Axel, nang bigla siyang tawagin ng isang babae. Isang pamilyar na tinig na gusto niyang kalimutan. Jinky! Sigaw nito. Nanlamig ang palad ni Jinky at hindi siya makalingon. Jinky! Muli nitong sigaw at mas lumakas ang tinig nito, sinyales na nasa tabi niya lang babae. Paglingon ni Jinky, tama nga ang kanyang hinala. Kilala niya ang tinig na tumatawag sa kanya. At yon ang kanyang tiyang Rosa. Kamusta ka na? Ang gara naman ang itsura mo ngayon. Ang linis mo ng tingnan at hindi ka na mukhang losyang ah. Siguro naging magandang buhay mo sa poder ng lalaking yon, ano? Bati ni Rosa sa pamangkin. Hindi alam ni Jinky ang isasagot niya sa bati ng kanyang tiyang Rosa. Bigla itong nakaramdam ng takot, ng kaba. Dahil kilala niya ang kanyang tiyang Rosa, hindi ito magpapakita kung wala itong kailangan. Oh, hindi ka ba masaya na makita ako? Ang tagal na natin hindi nagkikita, pamangkin ko.
Di mo ba ako iimbitahan sa bahay na tinutuluyan mo? Saan ka ba nakatira ngayon? Sa isang townhouse? Sa mansyon? Sabay ngiti na may kahulugan. Tsaka mukhang umaasenso ka na. Baka naman pwede mo akong ambunan ng kahit kaunti dyan. Nang marinig ito ni Jinky ay bigla naman itong kinabahan. Hinawakan ito ang braso ng tiyahin. Mahigpit na mahigpit at sa unang pagkakataon, nakita ni Rosa ang matinding galit sa mata ng dalaga. Chang, please lang. Tahimik na ang buhay ko, layuan mo na ako. Gigil na sabi ni Jinky. Ha? At bakit? Baka nakakalimutan mo nakadugo kita. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako pwedeng baliwalain. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Walang utang na loob. Sumbat ni Rosa. Oo, Chang. Ganito nila ako pinalaki. At gugustuhin ko pang sabihan niyo ako ng walang utang na loob kaysa abusuhin niyo na naman ako. Sabay talikod sa kanyang tiyahin. Nagulat si Rosa sa mga binitawang salita ni Jinky. Hindi nito akalaing sa maikling panahon ay magkakaroon na ito ng lakas ng loob na siya'y basusin. Ngunit sadyang tuso si Rosa at hindi makakapayag na hindi niya matikman ang luho at yamang akala niya ay tinatamasa ni Jinky sa poder ni Axel. Matapos ang tagpong yon, hindi na nawala kay Jinky ang kaba sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay para siyang nauupos na kandila na limitado lamang ang oras. Namumutawi nito sa kanyang mga panaginip ang muling pagbabalik ng kanyang tiyahin at ang mas kinakatakot pa nito ay baka madamay ang mag-ama sa kamalasan na pwedeng dumapo sa kanya. Ayos ka lang, Jinky? Tanong ni Axel nang mapansing balisa ang dalaga. Nasa may hardin ng dalawa, makikita ang kahel na langit dahil sa sinag ng araw na tila palubog na. Nagkakape si Jinky nang nakita niya si Axel na tila malalim ang iniisip. Opo naman, ayos lang ako. Di totoo. Sabihin mo, anong bumabagabag sa'yo? Tanong ni Axel. Kasi Sir Axel, I'm falling for you. Biglang sambit ni Axel. Po? Gulat na sabi ni Jinky at napalunok ito sa kanyang narinig. Tumingin si Axel kay Jinky. Seryosong mukha nito ngunit nangungusap ang mga mata. Hindi ko alam kung kailan nagsimula o paano nangyari to. Basta isang araw nagising na lang ako na alam kong mahal na kita. Alam kong masyadong naging mabilis ang lahat at baka isipin mo na nakikita ko lang sa'yo ang dati kong asawa. Akala ko din nung una gano'n ang nararamdaman ko pero hindi. Alam ko sa sarili ko na ikaw ang mahal ko, Jinky. Nakikita akong kasama kita sa pagtanda habang buhay. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim na daang tinatahak namin ni Gia. Kung hindi nag-cross ang landas natin ng araw na nawala yung pendant ni Gia, sa tingin ko miserable pa rin ang buhay namin mag-ama. Pero kung hindi mo tanggap ang isang tulad ko, ayos. Mahal din kita. Sagot ni Jinky. Talaga? Oo. Nung una akala ko ako lang. Akala ko nag-i-ilusyon lang ako. Sino ba naman ako para mapansin ng isang tulad mo? Pero pwede pala to. Pwede palang magkagusto ang isang tulad mo sa isang tulad ko. Nahihiya nitong sabi. Oo naman, tao din naman ako. Kahit ang tapang-tapang mo. Kahit na hindi ka magpapatalo, minahal kita ng buong puso. Wika ni Axel at niyakap si Jinky. Yes! Papa made it! Sabat naman ni Gia, na kanina pa palang nakatanaw sa dalawa. Hay, sa wakas nagkaamin na din sila. Kilig na sabi naman ni Patricia. Nang gabing yon ay nagdiwang ang lahat. Nagkaroon ng munting pagsasalo. Tinawagan ni Jinky si Jess upang pupuntahin sa bahay ni na Axel at magkasama sa pagdiriwang. Hindi sila makapaniwala na sa maikling panahon ay matatagpuan ni na Axel at Jinky ang isa't isa. Tunay ngang hanggang kabilang buhay ay nakabantay pa rin si Rebecca at naging daan ang pendant upang mag-cruise ang landas ang dalawa. Ngunit hindi lahat ay masaya.
May isang naiwang uhaw sa yaman at nalulunod sa kainggitan. Habang nagsasaya ang lahat, sinundan pala ni Rosa si Jess papunta kina Alex at nalinsin nito ang gwardya. Sinabi nitong kasama siya ni Jess. Siya ang ina nito at may nakalimutan nitong dalhin regalo para kay Jinky. Hindi naman naginala ang gwardya at pinapasok si Rosa. Masaya nagtatawanan ng lahat sa hapag. Nagkakwentuhan at masaya sa pag-amin ng dalawa sa kanilang nararamdaman. Ngunit nahinto ang kasiyahan nang biglang may tumawag kay Axel at Patricia. I'm very sorry, we have to go, pero promise mabilis lang to, okay? Paalam ni Axel sa anak at tumalik ito sa noo ng anak. Ayos lang po, Papa, ingat po, tugon ni Gia. Ingat, Axel. Paalam naman ni Jinky. At sa unang pagkakataon, isang matamis na halik ang iniwan ni Axel sa labi ni Jinky. Pumikit pa noon si Gia dahil alam niyang hindi niya iyon pwedeng makita. Nagtawanan naman ng lahat dahil dito. Sabay sa pag-alis sa magpinsan ay nagligpit na rin sila. At nang matapos ay nagpahinga na sa kani-kanilang silid. Doon na rin natulog si Jess katabi ni Jinky. Hindi naman makatulog si Jinky dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Nagpunta ito sa sala upang uminom ng gatas. Malalim na ang gabi nang biglang may nag-doorbell. Lumabas si Jinky, akala nito ay si Axel ang dumating. Ngunit sa kanyang pagbukas, si Rosa ang kanyang nakita. Hi, mahal kong pamangkin. At hinampas siya nito ng kahoy sa ulo kung kaya't nawala nito ng malay. Hindi alam ni Jinky kung gaano siyang katagal nawala ng malay. Nagising na lang ito dahil sa nararamdaman na init at mga sigaw na naririnig. Sunog! Sigaw ni Clara. Tulong! Sunog! Gia! Gia! Umiiyak na tong sabi. Clara, ano nangyayari? Ani Jinky habang pinipilit na tumayo at tumawak sa kanyang ulong dumudugo. Ate Jinky, Diyos ko, mabuti na lang nandito ka pala. Nalooban tayo. Pero nang hinahabol namin yung babae magnanakaw, biglang may sumabog. Tapos sa isang iglap nasusunog na yung bahay. Umiiyak na sabi ni Clara. Sige, nasaan? Si Jess. Tarantang sabi ni Jinky. Nasa loob sila. Pumasok na yung ibang mga... Jinky! Walang pagdadalawang isip na pumasok si Jinky sa nasusunog na bahay. Agad na kumalat ang balita kasabay ng pagkalat ng apoy na hindi pa rin naapula. Halos hindi na lumapat sa sementadong kalsada ang gulong ng sasakyan ni Axel. Makarating lang kaagad sa kanilang bahay. Please, huwag ngayon. Kung kailan naging maayos na ang lahat. Huwag si Gia at si Jinky. Umiiyak na panalangin ni Axel. Nang makarating si Axel sa bahay, ay nakita nito ang ilang kasambahay at ang bahay nilang nilalamon na ng apoy. Umiiyak ang mga kasambahay. Gustuhin man nilang sugurin ang umaapoy na bahay ay hindi nila magawa dahil pinipigilan sila ng mga bombero. Nilibot ni Axel ang kanyang mata. Hinahanap si Gia at Jinky. Gusto nitong isipin na nasa ligtas silang lugar. Ngunit sa kanyang nakikita, mukhang kabaliktaran ang nangyayari. Nasaan si Gia? Si Jinky? Nag-aalala na tanong ni Axel. Sir, nasa loob, sir. Tugon ni Clara. Ngunit hindi pa man natatapos si Clara, ay tumakbo na si Axel sa loob. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Walang makapigil kay Axel papasok sa loob. Ngunit segundo lang ang lumipas, isang umaalab na kumot ang biglang nahulog mula sa bintana. Agad na rumesponde ang mga bombero at naapulan nila ang apoy sa kumot. Bumungad sa kanila sina Jess, Gia at Jinky. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.